Hubarin mo ang lahat at tumalon. Yama-yama. Hindi na kailangang manghikayat ng gobernador. Si Chuze ay nakapagpasya na. Chuzi, narito ang 10 bilyong dolyar. At ang buong Jiangsheng Group, maging ang posisyon ko bilang gobernador, ay magiging iyo rin sa hinaharap. Ikaw na isang dakilang Yama Supreme, ay magiging manugang lang ng isang maliit na pamilya sa Jiang Province. Ikaw, Ang paghihiganti sa pagkamatay ng aking mga magulang ay hindi pa nababayaran at ang aking kasal sa pamilya Su ay hindi pa natatapos. Kaya magiging manugang ako, maging si Jesus ay hindi ako mapipigilan. Sabi ko, Yama, napakamura talaga para sa pamilya Su. Kawawa naman ang anak kong si Ki Huashan. Hinangaan niya si Yama sa loob ng 3 taon. Haste. Lola? Lola? Parang awan nyo na. Ginawa na ni Sutian si Chuhan, isang alipin. Hindi nyo siya pwedeng ibenta. Aking mahal na ate, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang iyong posisyon? Nawasak ang pamilya Chu. Tumakas si Chuze, kinakaawaan mo pa rin ang kapatid niyang si Chuhan. Tama. Inalagaan namin si Chuhan sa loob ng 5 taon. Ngayon ang panahon para siya ay magbayad sa aming pamilya Su. Naawa ka ba? Hindi ba't para doon sa walang kwentang si Chuzi ay may nararamdaman ka pa rin? Hindi. Lola, wala ako. Ang pamilya Chu ay orihinal na ikakasal kay Qingwei. Pagkatapos bumagsak ang pamilya Chu, hindi pumayag si Lola na sirain ang kasunduan, kaya ako ang pumalit kay Qingwei para pakasalan ang pamilya Chu. Ang ipagpakasal ka kapalit ng iba ay isang pagpapala para sa iyo. Pagkatapos ng 3 araw, iimbitahan ko ang lahat ng makapangyarihang tao sa probinsya ng Jiang para muli kang ipagkasundo sa iba. Hemp. Kung sino ang mas mataas ang handog. Ginang matandang general. Kung hindi ka susunod, pumunta ka sa ilalim ng lupa na arena ng probinsya ng Jiang para tingnan. Ang naging kapalaran ni Chuhan ay siya ring magiging kapalaran mo. Sampung bulwagan ang namamahala sa buhay at kamatayan. Niligtas ni Yama ang sangkatauhan. Ang inyong lingkod ay bumabati sa pagbabalik ni Yama. maligayang pagdating po, Yama. 5 taon na. Lalawigan ng Jiang. Ako, si Chuze. Nakabalik na. Yama, ayon sa aming investigasyon, ang pamilya Chu ay binihag at kinasuhan noon ng smuggling at drug trafficking at ang mga magulang po ninyo ay pinilit tumalon at magpakamatay. Bagamat hindi pa lubusang nakumpirma. Gayunpaman, ang pamilya Jiang ng lalawigan ng Jiang at ang East Island Sakura Guard ay may malaking kinalaman dito. Hindi na kailangan pang imbestigahan, magbigay ng utos, ipagtipon ng 3 bulwagan ng 7 killings, Army Breaker at Greedy Wolf. Ngayon, paliliguan ng dugo ang pamilya Jiang. Bukas, katayin ng East Island Dog Emperor. Pinuno, ang kapatid po ninyong babae, si Chuhan, buhay pa. Anong sabi mo? Buhay pa ang kapatid kong babae? Opo, 5 taon na ang nakakaraan. Ang binibini ay nawalan ng malay at himalang hindi namatay. Naligtas ng pamilya Su. Ako at ang pamilya Su, may kaunting ugnayan pa rin. Punta muna tayo sa pamilya Su, sunduin ang kapatid ko. Yama, medyo mahirap ang sitwasyon. Ayon sa investigasyon, ang pamilya Su ay ginawa ang binibini. Naalipin. Alipin? Opo. Ngayong gabi, magtatanghal siya sa isang underground show ng striptease para pasayahin ang mga makapangyarihang tao ng Jiang Province. Pamilya Jiang? Pamilya Su? Kayo ay naghahanap ng inyong kapahamakan. Kontrolin ninyo agad ng palihim, probinsya ng Jiang. Kahit isang ibon, huwag ninyong palampasin. Opo. Handa kaming mamatay para kay Haring Hades. 7 kills? Sumama ka sa akin sa underground arena. Hubarin mo lahat at sumayaw? Hindi mo ba narinig ang utos ni Jiang Shao? Hubad? Sutian. Si Chuhan ang tanging kapatid ni Chuzi. Siya na ang huling dugo ng pamilya Chu. Hindi lang ninyo siya ibebenta, kundi wawasakin din ninyo ang huling natitira niyang dangal. Su Qinghan, iniisip mo pa rin ba si Chuze hanggang ngayon? 5 taon na. Takot na takot ang inutil na yan. Kaya hindi pa rin siya bumabalik hanggang ngayon. Ha 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 ha. Ay, halos nakalimutan ko. Si Qinghan pala ang fiancé ni Chuzi. Dapat ko siyang bigyan ng konsiderasyon. Jiang Shao, Aba, naawa ka sa kanya ano?
Kung gayon, samahan mo siya. Ang kapatid ni Chuzi at ang fiancé ni Chuzi sabay na maghuhubad. Sa oras na iyon, kapag ang lahat ng mayayaman sa Jiang Province ay nanood ng live, hindi ba mas nakakakilig? Hahaha. Wala kang hiya-hiya. Sushao, ang ate mo at ang kapatid ni Chuze sabay na maghuhub. Wala kang pakialam, di ba? Basta gusto ni Jiang Xiao. Karangalan na nila yan. Mabait ka. Chuze, walang hiya ka. Iniwan mo kami, hindi mo ba naisip ang kapatid mo at ang iyong fiancé kung gaano kalaking kahihiyan ang kanilang daranasin? Haha, Jiang Xiao? Ang katawan ng ate ko ay talagang napakaganda. Siguradong masisiyahan ka. Ate, bilisan mo na at magtanghal. Bilisan mo at tumalon ka na. Sige, ako ang maghuhubad. Ako ang tatalon. Basta pakawalan ninyo si Chuhan. At saka, pagkatapos ng 3 araw, hindi ko alam kung sino ang mapupunta sa akin. Mas mabuti na iligtas muna si Chuhan. Chuhan, umalis ka na. Hindi pa nag-uutos ang amo? Pinayagan ka na bang umalis? Talon! Ay, akala ninyo ba ako, si Jiang Xiaoting, ay nagsasalita ng walang katuturan? Sabi ko, sabay kayong tumalon. Kung masaya akong nanonood kayong tumalon, pakakawalan ko si Chuhan. Kung ikaw ay hindi tapat sa iyong salita, ako at si Chuhan mamamatay dito at Huwag ka nang magsalita ng marami, Talon. Tigil? Para kanino ka pa nagdadamit ng ganyan karami? Hubad, mas masaya kung hubad. Aha! Sutian, titingnan mo lang dito. Ang iyong ate ay iniinsulto? Naku, ang aking mahal na ate. Hindi ka naman tunay kong ate. Isa ka lamang sa pamilya Su. Isang kasangkapan para sa kasal. Tsaka, hindi naman mababawasan ang laman kung titingnan. Bigay mo kay Young Master Jiang. Karangalan mo yan. Bilisan ninyo na. Kung maghihintay pa kayo ng kaunti, darating na ang mga pamilyang marangal. Sa panahong iyon, si Chuhan, baka hindi malaman kung anong matandang ginoo, ang bibili sa kanya para maging kabit. Ha ha ha. Sige. Ang unang dilag ng Jiang Province, ang kaniyang tunay na anyo. Talagang nakaka-excite. Ha 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 ha. Excited ka sa nanay mo? Hanapin mo ang tunay na anyo. Sino? Sinong umalipusta sa akin? Papatayin ko ang buo mong pamilya? Ako? Si Chuze. King Han. Kapatid? Patawad? Huli na ako sa pag-uwi. Chuze, ang isang basura na tulad mo ay naglakas loob pang bumalik? Ako, Sakto ang pagdating mo? Para makita mo ang iyong fiancé at kapatid na sumasayaw ng strip dance. Ha 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 ha. Umuwi. At hayaan mong unti-unting isayaw ng nanay mo para sa'yo. Naglakas loob kang saktan ako? Naglakas loob kang saktan ako? Naglakas loob kang saktan? Saktan ka kung sasaktan ka? Kailangan pa ba ng espesyal na araw? Ha ha ha. Mabuti, mga tauhan. Wag. Jiang Xiao, wag po. Qinghan. Sino ang nagsabi sa iyong bumalik? Ako. Bilisan mo at lumuhod para humingi ng tawad kay Jiang Xiao. Qinghan. Ang dalawang halimaw na ito ay ininsulto ka at si Chuhan, narito ako para iligtas kayo. Sino ang nagsabi sa iyong iligtas kami? Umalis ka na at lumayo ka na hanggat maaari. Sinaktan mo ako? Iniisip mo pa ring makaalis? Iwanan mo ang iyong mga binti at gumapang pabalik. Jiang Xiao, si Chuze ay isang basura lang. 5 taon siyang hindi naglakas loob na bumalik. Ngayon lang niya nakita na ininsulto ang kanyang kapatid. Kaya lang siya nadala ng emosyon. Pakawalan niyo na po siya. Qinghan, hindi mo kailangang magmakaawa sa kanya. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko sa 5 taong ito. Ang tunay kong pagkatao ay ang hari ng impyerno. Tumahimik. Chuze, hindi pa ba sapat ang gulo na nilikha mo? Qinghan, sa Longguo, simula ngayon, wala ka nang dapat katakutan dahil ako? Isa ka lang basurahan, tanga. Nabura na ang buong pamilya. Chu,
Ano ka ba para magyabang at makipagkumpara kay Batang Jiang? Tama. Ang tiyuhin ni Batang Jiang na si Jiang Cheng ay kilala bilang tagapagwasak ng silangan, kinatatakutan sa labas. Ang kuya ni Batang Jiang na si Jiang Kun ay hari ng ilalim ng lupa sa Tiandu. Bukod sa alamat ng namumuno, kataas-taasang pinuno ng 10 hukuman, wala nang iba pang makakapantay sa pamilya Jiang. Ang sinasabi mong pagkatao ay walang halaga. Oh. Paano kung ako nga ang namumuno sa 10 hukuman na kataas-taasang pinuno? Hahaha. Ikaw? Pinuno? Hahaha. Pinapatawa mo ba ako? Basura ng pamilya Chu. Hahaha. Chuzi. Labis mo akong binigo. Ang pangalan ng kataas-taasang pinuno. Nangahas kang gayahin. Gusto mo bang mamatay? Umalis ka agad. Mas mabuting lumayo ka. Jinghan, sumama ka na kay Chuhan sa akin. Ginagaranti akong walang makakapigil sa akin. Umalis ka na. Batang Jiang, nakita mo na, si Chuze, nababaliw na, nangahas siyang isipin, na siya ang kataas-taasang pinuno. Kayo po, huwag kayong magpaabala sa kanya, pakiusap, paalisin nyo na siya. Kami ni Chuhan ang sasayaw para sa inyo. Jinghan, hindi mo siya kailangang pakisuyuan. Ang pamilyang Jiang, kaya kong tapusin sa isang iglap. Mas gugustuhin kong ipakita kay Young Master Jiang kaysa sa makita kang isang walang silbi na puro lang hangin. Jiang Xiaoting, balak ko pa sanang bigyan ka ng isang gabi para mabuhay at sabay na mawala kasama ang pamilyang Jiang. Pero ngayon para paniwalain si Jinghan, kailangan kitang paunahin. Chuze, kung gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita. Mga tao. Dakpin siya. Gagamitin ko ang 5 kong bagong biling BMW, itali ang ulo at mga braso at binti niya, at paghiwa-hiwalayin siya. Opo. Batang paslit. Kaya pala napakayabang? May kakayahan ka pala. Pero walang silbi. Dito sa Jiang Province, walang sinumang magtatangkang kalabanin si Young Master Jiang, walang magandang kahihinatnan. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Ang lumapastangan kay Yan Luo, dapat patayin. Ikaw naman. Kung guguluhin mo ako, ang tiyuhin kong si Eastern God of Slaughter, ang kuya kong si Underground King of Tiandu, ay gagawin kang, kayong lahat, isa-isa, hiwain sa maliliit na piraso at ipapakain sa aso. Anong Eastern God of Slaughter, Underground King? Sa harap ko ay isa lamang kayong basura. Matagal na akong hindi nakarinig ng ganito kayabang na salita. Tingnan ko nga kung sino ang nagsasalita ng kung ano-ano dito. Jiang Province Garrison Commander, Elder King, nandito na kayo. May tao nang hindi kumikilala sa God of Slaughter Tiandu King. Sino? Hindi ako makapaniwala. Mayroon pa bang ganoong kahusay na tao sa Jiang Province? Ako. Sino ka para ganyan ka? Agad siyang patayin. Ikaw ang pinuno ng Jiang Province Security Department na si Qin Tianshu. Chuze, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawang banggitin ang pangalan ni Old Man Qin ng direkta? Napakamayabang mo namang magsalita, binata. Mahigit 20 taon nang walang naglakas loob na tawagin ako sa pangalan ko. Kung malalaman ng iyong superior, si Jiang Province Governor Chi Feng, na tinutukan mo ako ng baril, sinisiguro kong ang buong pamilya mo ay magiging alipin sa hilagang border. Kilala mo ang aming gobernador? Sino ka ba talaga? Ay, Old Man Qin, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang batang ito ay si Chuze, ang labi ng pamilya Chu. Chuze. Dati-rati ang pamilya Chu ninyo ay sangkot sa smuggling at pagbebenta ng droga at nagpakamatay ang mga magulang mo dahil sa takot sa parusa. Nakatakas ka sa kamatayan? Sa halip na mamuhay sa labas ng payapa, naglakas loob ka pang bumalik? Talagang hinahanap mo ang iyong kamatayan at walang makakapigil sa iyo. Ang aming pamilya Chu ay biktima ng paninira. Bumalik ako para linisin ang pangalan ng aking pamilya at ipaghiganti ang aking mga magulang. Huwag mong sabihing hindi makatwiran ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Kahit na makatwiran, wala ka ng pagkakataon. Sugod! Ikaw, naglakas loob kang patayin ng tao ng Jiang Province Security Department? Kung hindi dahil sa koneksyon ni Jiang Province Governor Qi Feng sa akin, matagal ka ng bangkay. Ikaw? Hindi ka ba labi ng pamilya Chu? Ikaw, sino ka ba talaga? 10 hukuman ang nagtatakda ng buhay at kamatayan. Haring Yama ang sumasagip sa mundo. Narinig mo na ba? Pinuno ng 10 hukuman? Hindi. Hindi kaya ikaw ang kataas-taasang Haring Yama? 10 master ng bulwagan. Ikaw ba ang Haring Yan Luo? Ginoong Qin, huwag kang maniwala sa panluloko niya. Siya si Chuze, isang labi ng pamilya Chu.
Sa loob lang ng 5 taon, paano siya magiging mula sa pagiging walang silbi ay magiging ang maalamat na Haring Yanluo? Tama, Ginoong Qin. Marunong lang siya ng kaunting martial arts para lang magpanggap na Haring Yanluo. Huwag mo siyang palampasin. Tama? 5 taon? Ikaw na walang silbi, paano ka magiging Haring Yanluo? Gobernador. Qin Tianshou. Dahil dumating ang Haring Yanluo, lahat ng nasa lalawigan ng Jiang ay bawal lumabas, pinapayagan lamang pumasok. Umuwi ka kaagad. Maghanda kang sumama sa akin upang salubungin ang Haring Yanluo. Gobernador? Sigurado po ba kayo na sasalubungin natin ang Haring Yanluo? Walang galang. Paano magkakamali ang balita ko? Bibigyan kita ng 10 minuto. Lumayas ka agad patungo sa tanggapan ng gobernador. Opo. Bata, swerte ka ngayon. Pupunta ako upang salubungin ang Haring Yanluo. Kahit gaano ka kagaling bata, dahil nagpanggap kang Haring Yanluo, maghintay ka lang sa utos ng pagtugis ng 10 bulwagan. Hoy! 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 Ginoong Ginoong Qin. Qin. Ginoong Qin. Ginoong Qin. Aba, kayong dalawa ngayon, wala na kayong kakampi? Paano nyo gustong mamatay? Chuze, kung galawin mo kami, ikaw at ang kapatid mo, huwag kayong umasang makakalabas ng buhay sa lalawigan ng Jiang. Chuze, may ipapakita ako sa iyong mas nakakakilig. Chuhan, lumuhod ka. Gumapang ka dito. Hahaha, Chuze, ipapakita ko sa iyo ang mas kapanapanabik. Chuhan, lumuhod ka. Gumapang dito. Gumapang. Anak, huwag kang matakot. Lumapit ka rito sa kuya mo. Hahaha, aking munting alipin. Bakit hindi mo pinapakinggan ang iyong amo? Ako, iniutos kong lumuhod ka. Lumuhod ka. Anak! Anak! Hahaha, Anong ginawa mo sa kanya? Chuze, pinapayuhan kitang bitawan siya? Kung hindi, ipapagatong ko sa kapatid mo ang sarili niyang dila hanggang mamatay. Ikaw! Hahaha. Pinapayuhan kitang pakawalan mo agad ang kapatid ko? Kung hindi, mamamatay ka. Ay, takot na takot ako. Chuzi, hindi ba't mahusay ka sa martial arts? Kahit gaano ka kagaling, wala ring silbi? Chuhan, ipaagato mo siya hanggang mamatay. Yanluo, Huwag mo siyang galawin. Qinghan, ano bang nangyari kay anak? Hahaha, hindi ba't simple lang? Parang pagsasanay lang ng aso, kung masunurin, bibigyan ng karne. Kung hindi masunurin, hahagupitin. Hindi pa nga 1 taon, kung ano ang ipagawa mo sa kanya, gagawin niya. Mas masunurin pa siya kaysa sa aso. Hahaha! Ikaw ang aso? Buong pamilya mo aso. Iwanan mo ang kapatid ko? Kung hindi, lahat tayo mamamatay. Sige, Chuze, isang alipin lang naman. Kung gusto mo, edi itago mo. Pero mag-ingat ka, kung hindi niya nakaya, bumalik sa amo niya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hahaha. Tara na. Chuze, dahil hindi ka naman magtatagal sa Jiangsheng, hayaan ko na muna kayong magkasama ng kapatid mo ng ilang araw. Ha. Qinghan, hintayin mo ako. Kapag napagaling ko na ang sakit ng kapatid ko, bibigyan kita ng isang grandiosong kasal. Pagdating ng panahon, ipapayakap ko ang buong Jiangsheng sa iyong mga paa. Tama na. Choose. Hindi mo kayang kalabanin ang pamilya Jiang. Huwag ka nang maghanap pa ng gulo. Isama mo si Chuhan at umalis na kayo. Qinghan, Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, isama mo si Chuhan, umalis na kayo, huwag na kayong bumalik. Pagkaraan ng 3 araw, inimbitahan ng matandang ginang ang mga mayayaman sa Jiangsheng para sa kasunduan ng kasal mo. Hindi ka pa babalik para maghanda? Hindi ka ba nahihiya? Pinapakialaman mo pa rin ang walang kwentang ito? kung hawakan mo ulit siya, kukunin ko ang buhay mo. Pagkaraan ng 3 araw, ako mismo ang pupunta sa pamilya Su. Sige, Chuze. Aabangan kitang mamatay. Tara na. Amo, Xiao Han! Nandito si Kuya. Xiao Han, matulog ka muna! inabuso ang batang master. Pakihintay ang utos ng hari ng impyerno. Ako, ang iyong nasasakupan, ay agad na mamumuno sa Kishadian para ubusin ang pamilya Su at Jiang. Hindi. Hindi pa natin alam kung anong ginawa ng hayop na si Su Tian kay Xiao Han kung ano ang iniwan niya. Bago pa man natin malaman, hayaan mo munang manatili ang 2 aso niyang buhay. Opo, Ang tinamo ni Xiao Han ay isang sakit sa pag-iisip. Dadalhin ko siya sa doktor. Dalhin mo ang aking token at hanapin si Qifeng, gobernador ng lalawigan ng Jiang, at ipagawa sa kanya ang 2 bagay na ito. mangyaring magutos. Kataas-taasan. Una, ang sakit ni Xiao Han. Hindi ko alam kung kayang gamutin ito ng karaniwang ospital. Iutos mong mag-anyaya siya ng mga kilalang doktor. Ikalawa,
Pagkalipas ng 3 araw, magpapaayos ang pamilya Su ng kasunduan sa kasal para kay Su Qinghan. Sabihin mo kay Kifeng na sa ngalan ko, si Yanlo Supremo magpadala ng paanyaya sa pamilyang Su. Hindi ako pupunta. Huwag bubuksan. Opo. Xiaohan, dadaling ka ni Kuya sa doktor. Doktor, ang kapatid kong babae ay naghihintay na ng 3 oras. Bakit hindi nyo pa rin siya ginagamot? Maghintay ka. Kakarating lang ng isang taong mataas ang katayuan. Pagkatapos masuri ang katawan ng ginoong iyon, saka siya ang susunod. Anong sabi mo? Kami ang naunang dumating. Bakit kailangan pa kaming pumila sa hulihan nila? Dahil kaming pamilya Su, taon-taon ay nag-invest dito ng ilang milyon. Dito, ikaw na walang kwenta, ay palaging mas mababa kaysa sa amin. Kahapon pa sinabi ni Sutia na bumalik ka na. Hindi ko inakalang makikita-kita ngayon. Talagang malas. Pwe, Matandang ginang, Su Qingwei, tama ang dating ninyo. Gusto ko sanang singilin kayo. Singilin? Anong singilin? Ang singilin ba ay iyong mga nakaraang taon, si Chuhan sa aming pamilya Su na nakikikain lang? Ngunit sa itsura mong iyan, mukhang hindi mo naman kaya. Noong kasagsagan ng pamilya Chu, hindi kami nagkulang sa pagbibigay ng tulong sa inyo. Ngayon at nasa gipit na kalagayan ang pamilya Chu. Ganito pa ang trato ninyo kay Xiaohan. Kinain na ba ng aso ang inyong konsensya? hindi kami maganda sa kanya ha? Kung hindi siya tinanggap ng pamilya Su, baka matagal na siyang nagutom sa kalsada. Kung meron lang sana kayong kahit kaunting pagkatao, hindi sana ninyo gagawin kay Xiaohan ang nangyari sa kanya ngayon. Hindi naman namin pinilit si Chuhan na sundan ang yapak ng iyong magulang na tumalon sa gusali. Pinayagan namin siyang mabuhay hanggang ngayon, Chuze. Magpasalamat ka na lang. Akala ninyo hindi ko alam, ha? Sa mga nakaraang taon, kung hindi dahil kay Qinghan na may pagmamalasakit pa rin kay Xiaohan, baka matagal nang pinagsamantalahan si Xiaohan ng masama ninyong kamay? Pwe, anong pagmamalasakit pa ang meron si Qinghan sa iyo? Pagkatapos mawasak ang pamilya Chu, ipinahayag na ng pamilya Su ang pagkansela ng kasunduan. Walang saysay na ang kasunduan ng dalawang pamilya at wala nang ugnayan. Noong una, akala namin bumagsak lang ang pamilya Chu para sa reputasyon ng pamilya Su. Hindi kinansela ang kasunduan at pwede pa naming ipakasal si Su Qinghan sa iyo. Ngunit hindi ko inaasahan na talagang nawasak ang pamilya Chu. Ikaw na isang taong walang tahanan, iniisip mo pa rin na balikan si Qinghan? Sinasabi ko sa iyo, ipagbibili ko na lang siya sa mayayamang pamilya sa Jiang bilang pangalawang asawa kaysa mapunta sa iyo ng libre. Kung walang pahintulot ang pamilya Chu, sinasabi mong walang bisa ang kasunduan, hindi ko ito tatanggapin. Si Qinghan ay aking nobya pa rin. Nang walang pahintulot ng aking mga taga-Chu family, sinabi mong kanselado ang kasunduan sa kasal? Hindi ako naniniwala. Si Qinghan ay fiancé ko pa rin. Aba, fiancé mo? Bakit naman? Dahil mahirap ka at pangit? Dahil hindi ka naghuhugas ng kamay pagkatapos gumamit ng banyo? Ikaw! Anong ikaw? Akala mo ba ikaw pa rin ang batang master ng Chu family? Gusto mo pa rin maging manugang ko sa Su family? Ngayon, hindi ka karapat-dapat kahit itali ang aking sapatos. Lola, huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Kalma lang po kayo. Ang deluxe ward po, handa na po para sa inyo. Magpatingin na po tayo. Ay nako, dahil lahat ito sa walang kwentang ito. Ay, sumasakit ang ulo ko. Qingwei, tara na. Tara na. Kung hindi mo gagamutin ang kapatid ko, wala kang pupuntahan. Bata, binabalaan kita. Bitawan mo ako ngayon. Kung hindi, ipapakita ko sa inyong magkapatid sa mortuaryo sa susunod. Masyadong abala ang mortuaryo. Diretso na sa crematorium. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Ikaw nga ang sinasaktan ko. Ito, para sa iyong kawalan ng etika bilang doktor. Ikaw? Anong ikaw? Ito, para sa iyong pang-aabuso sa kapangyarihan. Ako? Anong ako? Ito, gusto ko ng sagot mo? Gagamutin mo ba ang kapatid ko? O papaluin kitang muli? Choose. Ospital ito. Hindi ito lugar para magwala ka. Choose. Ospital ito. Hindi ito lugar para magwala ka. Lumuhod ka kaagad at humingi ng tawad kay Dr. Lin. Kung hindi, sa isang tawag ko lang, hindi kayo tatanggapin ng lahat ng ospital sa Jiang Province, kayong magkapatid. Hoy bata, narinig mo ba? Lumuhod ka kaagad sa akin. Kung hindi, yang nasa loob na mamamatay na, hayaan mo na lang siyang mamatay. Paano kung bilhin ko ang buong ospital? Sa tingin mo, makakapag-asal hari ka pa rin dito? Sa tingin mo, makakapag-utos ka pa rin? Dito? Bibilhin mo ito. Ito ang pinakakatawa-tawang biro na narinig ko sa buong buhay ko. Ha. Choose. Nabaliw ka ba o nabigla lang? Kahit ibenta ka pa, hindi mo pa rin mabibili ang isang palikuran dito. Hahaha. Nakita mo na ba? Kapag binili mo yan, kakainin ko yan. Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisi. Bilhin mo ang Jiang Province First Hospital para sa akin? Ngayon na. Hindi ko akalain. Ang galing umarte. Ilang taon ka na sa labas, hindi ka ba nauubusan ng mga gimmick? Para manloko? Direktor,
Bakit po kayo naririto? Nabalitaan niyo po ba na dumating ang matandang ginang? Kaya personal po kayong pumunta para tingnan? Ay, nagpa-check up lang ako. Pero nag-abala pa ang direktor na pumunta. Hindi ko po ito karapat-dapat. Hindi po ito karapat-dapat. Sino si Chuzi? Ako, Sino si Chuze? ako. Direktor, hindi ba't nanggugulo ang batang ito? At naistorbo ka? Palalayasin ko na agad siya. Guard. Guard. Manahimik ka. Direktor, bakit ninyo ako sinaktan? Tingnan mo, nang mabuti, siya ang bagong may-ari ng ospital natin. Direktor, baka nagkakamali ka. Siya ay isa lamang. 5 taon na ang nakalipas ay nawalan ng lahat ng ari-arian at pamilya. Asong gala. Paano siya magiging ang bagong may-ari ng inyong ospital? Hindi ito mali. Ngayon lang, binili ni Boss Chu ang buong ospital. Ngayon, ang ospital na ito ay pag-aari na ng pamilya Chu. Imposible. Para bilhin ang buong ospital, kahit pa 10 bilyon, paano siya... Maniniwala kayo o hindi? Sa madaling salita, pag-aari ko na ang ospital na ito, ako ang masusunod dito. Sa ospital ko, hindi welcome ang mga ganitong tao. Grand Madam, nagsalita na ang aking amo. Lalayas ka ba ng kusa? O palalayasin kita? Magkita tayo. Teka, pinayagan ba kitang umalis? Ay. Boss Chu, nabulag ang alipin. Ikaw ay malawak ang pag-iisip. Huwag mo akong bigyan ng pansin, ha? Yan ang sabi mo. Binili ko ang ospital? Kainin mo yan. Ito. Ang bagay na ito ay makamamatay. Ang gawa ng langit ay kayang patawarin, pero ang gawa mo sa sarili mo, hindi. Kapag hindi ka kumain, babaliin ko ang isang paa mo. Kung kulang ang kakainin mo, parehong paa mo ang babaliin ko. Kakakain ako. Bakit ako tinitingnan? Wala ring makakatulong sa iyo. Mula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Umalis ka. Ikaw ang direktor? At ikaw ang pinakamahusay na doktor sa ospital na ito. Gusto kong gamutin mo ang kapatid ko. Gagawin ko po ang lahat. Xiaohan, huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Pwede po bang lumayo muna kayo? Kailangan niya ng katahimikan. Xiaohan? Doktor? Magagamot ba ang sakit ng kapatid ko? Ang pasyente ay dumanas ng matinding mental trauma. Ang aking kasanayan sa medisina ay makakatulong lang sa kanya na maibsan ito pansamantala. Kung gusto niyang gumaling ng lubusan, kailangang imbitahin ang hari ng gamot ng Tiandu, si Matandang Qi, para lumabas. Matandang Qi? Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kapatid ko sa mga darating na araw. Ako mismo ang pupunta para imbitahan si Matandang Qi. Papatayin kitang traidor ka. Sabihin mo, alam mo na ba noon pa na hindi patay ang walang kuwentang si Chuze at nakikipag-ugnayan ka pa rin sa kanya sa loob ng maraming taon? Sasapakin ko ang traidor na iyan. Sabihin mo, hindi mo ba talaga alam na buhay pa ang basura na si Chuze at patuloy mo siyang kinokontak sa mga nakaraang taon? Hindi. Mahal na matandang ginang, wala po. Matigas pa rin ang ulo mo? Malamang nagnanakaw ka ng pera sa pamilya Su para suportahan siya. Kaya siya nabuhay hanggang ngayon? Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong hiyain ako sa ospital. Nakakapagtaka nga naman. Saan naman kukuha si Chuze ng pera para bilhin ang buong ospital? Kahit manggugulo siya, hindi naman niya makukuha ang ganoon karami, di ba? Hindi ba't simple lang iyan? Malamang, nagpanggap ulit siyang si Yan Luo Jizun at naisahan ng direktor, nalin lang niya. Hindi ba't sinabi mong darating sa probinsya Jiang ang tunay na Yan Luo Jizun sa mga araw na ito? Tama. Kapag dumating na ang tunay na Yan Luo Jizun, titingnan natin kung paano siya haharapin. Sa panahong iyon, wala siyang matitira ni isa. Sana nga, maaga siyang mamatay. Para hindi na tayo mag-aalala na manggugulo pa siya sa seremonya ng pagpapakasal ni Qinghan. Magugulo pa. Sa seremonya ng pagpapakasal na ito, darating din si Young Master Jiang. Noong nakaraan, hindi ko nakita ang striptease ng babaeng iyan. Si Young Master Jiang, hindi mapakali sa pagkabagabag. Tama. Nagpaalam na si Young Master Jiang
Sa araw mismo ng seremonya ng pagpapakasal, mag-iisa ang dalawang pamilya. Ikaw, maging pangalawa niyang asawa. Ha 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 ha. Mahal na matandang ginang, 8 beses na pong ikinasal si Jiang Shaoting. Sa kanyang paningin, ang mga babae ay laruan lamang. Papakasalan ko siya. Hinding-hindi. Ang babang buhay mo, pinanganak ka lang para maging laruan ng lalaki. Kung ikukumpara kay Chuze ang maging laruan ni Young Master Jiang, parang mas mataas pa nga ang antas. Lusyon. Mamatay man ako, hindi ako magpapakasal sa kanya. Hindi ko susundin ang kagustuhan niyo. Kahit mamatay ka, dapat magpakasal ka muna. At doon ka na lang mamatay pagkatapos makuha ang dote. Ikadena niyo siya. Ikulong sa hawla ng aso at gutumin ng 2 araw. Tingnan natin kung may lakas pa siyang sumagot sa akin. Wala na si Chuhan. Ang hawla niya, para sa'yo na. Haha. Tara na. Dumating na po ang binibining chi ng gobyerno. Binibining Chi, pasensya na po at hindi namin kayo nasalubong agad. Patawad. Itigil na ang pagkukunwari. Ang gobyerno ay ipinadala ng Poong Yanluo upang maghatid ng imbitasyon para sa kaganapan ng pagpapakasal. Ano? Ang Poong Yanluo. Dadalo sa kaganapan ng pagpapakasal ng aking pamilya, Su? Tama. Narinig ni Yanluo na ang anak ng pamilya Su ay may kagandahang, kahanga-hanga at may busilak na puso. Gusto ni Yanluo na makita siya ng personal, kaya niya ipinadala ang gobyerno upang maghatid ng imbitasyon. Bakit? Ayaw ba ng matandang ginang? Hindi po. Kung makadalo ang Poong Yanluo, iyon ay isang karangalan para sa aming pamilya, Su. Sobrang tuwa ko nga po, haha. Matandang ginang? Huwag muna kayong masyadong matuwa kung hindi nasiyahan si Yanluo sa kaganapan o kung hindi niyo siya inasikaso ng maayos at nagalit si Yanluo, ang pamilya Su ay tiyak na magkakaproblema. Lola, huwag ka munang masyadong magsaya. Kung hindi nasisiyahan si Yama sa handaan o kung hindi ninyo siya napaglilingkuran ng maayos at nagalit si Yama, tiyak na malaking kapahamakan ang sasapitin ng pamilya Su. Huwag po kayong mag-alala, ate. Hindi po mangyayari iyan. Hindi ko talaga maintindihan. Ano kaya ang mayroon sa bruhang ito na talagang napakaganda para makuha niya ang pagtingin ni Yama? Malay mo, narinig lang ni Yama ang kanyang titulong kagandahan ng lalawigan ng Jiang, pero kapag nakita niya ang itsura niya ngayon, baka bigo siya. Hahaha. Hindi maaari. Hindi maaaring biguin si Yama. Kung makakakasal kami kay Yama, sa lalawigan ng Jiang, ang pamilya Su ang magiging pinakamataas. Huwag kang mangarap. Huwag mong sabihin siya si Yama. Kahit na dumating pa ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi ako magpapakasal. Jesk, ikaw, gusto mo pang pakasalan si Yama? Karapat-dapat ka ba kung ang pamilya Su namin ay may magpapakasal nga kay Yama? Dapat ay si Chingwei namin. Tama. Mula sa kanyang figura at hitsura, sa kanyang pananaw at kaalaman, ang ate Chingwei ko ay daig ka ng daang beses. Dapat, direkta nating irekomenda ang ate Chingwei ko kay Yama. Tiyak na mapapasaya nito si Yama. Pero para sa kanya dumating si Yama, hindi naman siguro pwedeng hindi siya pagkitaan ni Yama, di ba? Madali lang yan. Mamaya, sasabihin nating may relasyon siya kay Chuze. Sa taong ito na may kasalanan at kasama, nawalan siya ng puri at nasira ang pangalan. Sa tingin mo, si Yama, papansinin pa ba ang isang nawalan ng ganda at puri? Bastos, walang hiya. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Karma? Hahaha. Kung totoo ang karma, dapat ikaw, ang babaeng umaalembong kay Chuze, ang unang makaranas nito. Ay nakusutian. Dahan-dahan lang sa paghampas. Baka masira ang mukha niya, edi hindi na siya mabebenta ng mahal. Salamat sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon. Upang dumalo sa engagement ceremony ng aking apong si Chinghan ng pamilyang Su, lubos akong nagpapasalamat. Lola Matriarch, napagkasunduan na natin, si Su Chinghan ay sa akin. Malit na regalo lang, para sa inyo, Lola Matriarch. Huwag kayong mag-alala. Jiang Shao, ang gusto ninyo, walang makakaagaw sa inyo. Jiang Shao, maupo po kayo. Lola Matriarch, 100 taong ginseng. Sana po ay matanggap ninyo. Boss Wei, baka hindi mo alam ang patakaran sa engagement ceremony na ito? Patakaran. Anong patakaran? Kami, ang pamilyang Su, ay nagho-host ng engagement ceremony na ito. At para makaupo sa loob, ang regalo ay dapat lumampas sa 10 milyong piso. Sana po ay matanggap ninyo. Sa tingin ko itong ginseng ni Boss Wei, halos 1 milyong piso lang ang halaga, di ba? Ang ganitong klase ng bagay, nararapat lang na umupo sa labas. Ang kaunting bagay na ito ay nararapat lamang sa labas. Matagal ko nang narinig na ang matandang ginang ng pamilya Su ay sakim. Ngayon ko lang nakita, talagang namangha ako. Lola Su, dala ko ang 10 bilyong piso. Saan ako dapat umupo? Chuze, bakit ka nandito? Umalis ka na agad, hindi ito ang lugar mo. Kung hindi ako dumating,
pakakasalan mo na ang iba. Tuesday, binabalaan kita. Ang mga dumating ngayon ay mga mayayamang personalidad mula sa lalawigan ng Jiang. Kung magulo ka rito, hindi kita palalampasin. Lola Sue, nagkakamali ka? Hindi ako nandito para gumulo. Nandito ako para dumalo sa seremonya ng itinalagang kasal. Hahaha. Isang ang biro. Kanina ay sinabi na ng Lola Sue, itong seremonya ng itinalagang kasal, hindi basta-basta sinuman ang may karapatang dumalo. 1,000,000 piso, nararapat lamang umupo sa labas. At ang katulad mo, mula ulo hanggang paa, walang ni 100 piso, basura ka, karapat-dapat ka, na umalis ka, hanggang sa makakaya mo. Hahaha. Kaninong aso ito, hindi nakatali at nangangagat dito ng walang dahilan? Nangangahas kang minumura ako? Sugod? Ay binatang Jiang, bakit mo kailangan makipagtalo sa isang walang silbi? Mamaya ay darating si Gobernador Chi at Haring Yama para dumalo sa piging. Kung lumaki ang gulo, mahirap nang ayusin. Bata, ngayon ay swerte ka. Paglabas mo sa pintuan na ito, titingnan ko kung paano ko durugin ang iyong mga buto. Chu, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Kung wala kang milyon-milyong ari-arian, wala kang karapatang tumayo dito. Ikaw na mahirap. Ako ba ang magpapalabas sa iyo o ikaw mismo ang lalabas? Kayong mapanghusga. Sinabi ko na. Nagdala ako ng 10 bilyon. 10 bilyon? Hahaha, nakakatawa. Sa mga nakaraang taon ba, nagutom ka at nabaliw? Alam mo ba kung gaano karami ang 10 bilyon? Kung ilalabas mo iyan, maaari itong magtambak ng isang bundok at maaari kang mamatay doon. Nakita mo ba? Ito ang totoong pera. Sapat na ang perang ito para sa isang taon mo. Kunin mo ang pera na ito at umalis ka na. Itago mo ang marumi mong pera para sa iyong kabaong. I-verify ninyo. Tingnan kung may karapatan ako tumayo dito. Ito ay ang Supreme Black Card ng Tiandu. Tanging ang mga may asset na daan-daang bilyon ang may karapatang magkaroon nito. Ay naku, Ginoong Jiang, hindi mo pa ba alam kung ano ang pakana niya? Hindi mo pa ba alam? Ano ang Supreme Black Card? Sinabi pa niya na siya ang Supreme King Yan. Kahit man loko, dapat ay magmukha kang totoo. Mga bulag, deserve ninyong pamilya Su sa Jiang Province, hindi maging isang nangungunang pamilya at laging nasa ilalim ng mga mayayaman. Tama na ang daldal. Tingnan ang oras. Malapit nang dumating ang gobernador at si King Yan. Ngayon, kahit gusto mong umalis, hindi mo na magagawa. Naglakas loob kang magpanggap na si King Yan. Sinira mo ang kanyang reputasyon. HM, mamatay ka na dito ngayon. Alam kong nandito ka dahil sa akin, pero hindi mo sila kakayanin, umalis ka na agad. Malapit ka nang maging asawa ni Jiang Shao. Nag-aalala ka pa rin sa basurang ito. Hindi ka ba nahihiya? Lola matanda, pinakasal mo ako kay Jiang Shaoting para muna akong itinulak sa hukay. MMP, mas mabuti nang itulak kita sa hukay kaysa ikaw mismo ang tumalon sa imburnal. Lola matanda, ikaw. Balita ko, si Yan Luo ay dumating para kay Su Qinghan. Ibinigay mo si Qinghan kay Jiang Shaoting? Paano ka makakapagpaliwanag kay Yan Luo? Mas magaling si Su Qingwei sa kanya sa lahat ng bagay. At isa pa, siya ay inosente. At itong babaeng ito na may lihim na relasyon sa iyo. Sa tingin mo, sino ang pipiliin ni Yan Luo? Sa tingin ko, pipiliin pa rin ni Yan Luo si Qinghan? Apo, taging ikaw lang na basura ang pipili sa ganyang sirang bulaklak. Sige. Kung gayon, titingnan ko ang pinakamataas na Yan Luo kung matutupad ang iyong kagustuhan. Aya, talagang wala kang kahihiyan. Ano? Gusto mo pa rin umupo? Ang upuang ito, karapat-dapat ka bang umupo? Ha? Oo nga, anong antas ka ba para umupo sa tabi ko? Sa tingin ko, ang kulungan ng aso sa labas, mas bagay sa iyo. Hahaha. Dumating ang gobernador ng probinsya ng Jiang. Ang gobernador ng Jiang Province ay narito na. Ang pagdating ng gobernador, tunay na nagbibigay karangalan sa aming pamilya Su. Napakalaking karangalan. Ha ha ha. Sino po si Su Qinghan? Pakiusap, maging maingat ka sa iyong pananalita. 1,000 tael na ginto at daan-daang piraso ng jade ay inihahandog sa inyo bilang regalo sa kasal ninyo at ng Yan Luo Supremacy. Pakitanggap po. Regalo sa kasal ko at ni Yan Luo. Ngunit, hindi ko pa nga siya nakikita. Gobernador, baka nagkakamali kayo. Itong dalagitang ito, paano siya magiging karapat-dapat sa Yan Luo Supremacy? Tama, Gobernador. Hindi nyo lang alam. Si Su Qinghan at ang walang kwentang si Chuze ay matagal nang magkasama at hindi na malinis. Dito, ang pinakakarapat-dapat na magpakasal sa Yan Luo Supremacy ay ang aming walang bahid na si Qingwei. Nangahas na insultuhin ang Yan Luo Supremacy. Mukhang ayaw ninyo na sa inyong mga ulo. Hindi po. Gobernador, bigyan niyo man ako ng 10 tapang. Hindi ko po kayang insultuhin si Yan Luo. Nangahas pang magdahilan. Mga tauhan. Ang sinabi ko kanina, huwag kong marinig na uulitin mo pa. Kung hindi, malalagot ka sa akin.
Ang sinabi mo kanina, huwag mong ipaalam sa akin na marinig mo ulit. Kung hindi, makikita mo ang matinding galit ko. Gobernador, ito ang upuan mo. Tara, umupo ka. Ang mga mahahalagang tao rito ay hindi pa nakaupo. Anong karapatan kong umupo? Gobernador, ikaw ang pinakamataas na posisyon dito. Maliban sa iyo, sino pa ang may karapatan na umupo muna? Walang galang. Ano ba ako? Isang maliit na gobernador ng Jiang Province. Dito, si Haring Yama lang ang maharlika. Oo, si Haring Yama ang maharlika. Pero si Haring Yama, hindi pa naman siya dumating, di ba? Kung gayon, kapag dumating na si Haring Yama, saka lang tayo uupo. Qinghan, pagod ka ba? Halika, bilisan mo, maupo ka at magpahinga. Hindi ako pwedeng umupo. Upo ka lang nang walang alinlangan. Dahil nandito ako, walang makagagawa ng anumang masama sa iyo. Ang gobernador ay hindi pa nakakaupo. Anong karapatan niyang umupo muna? Tumayo ka! Tumayo ka! Kung manghas ka pang hawakan siya gamit ang marumi mong kamay, kukunin ko ang buhay mo. Naglakas loob kang saktan ako? Naglakas loob kang gumawa ng eksena sa harap ko. Sa tingin ko ay gusto mo nang mamatay. Tama. Naglakas loob kang magsimula ng gulo sa harap ng gobernador. Mamamatay ka ngayon. Tama. Kung maglakas loob kang manakit sa harap ng gobernador, mamamatay ka ngayon. Gobernador, Lola Matriarch, lahat ito ay kasalanan ko. Parusahan niyo na lang ako. Huwag niyo siyang sisihin. Qinghan, hindi mo kailangan magmakaawa sa kanila. Ilang langgam lang sila. Hindi ko sila pinapansin. Gobernador, paalisin ko na itong si Chu para hindi na siya makasagabal sa paningin niyo. Sa tingin ko ikaw, ang nakasira sa paningin ng kataas-taasang Yama. Kasalanan ko po ang lahat ng pagpaplano. Pagdating ng Yama, ako mismo ang hihingi ng tawad sa kanya. Mensahero ng Yama, ang pinuno ng 7 Kills Hall ay dumating. Ang pinuno ng 7 Kills Hall ay dumating na. Dapat dumating na rin ang kataas-taasang Yama. Ang kataas-taasang Yama ay dumating. Patawarin po ninyo kami sa hindi namin pagsalubong sa inyo. Patawad po. Sa utos ng Yama, nagdala ako ng damit kasal na phoenix robe at korona na may gintong perlas bilang regalo para sa panganay na miss ng pamilya Su. Si Su Qinghan, pakasalan ng Panginoon ng 10 hukuman. Ang kataas-taasang Yama. Anong iniisip mo? Bakit hindi mo pa agad kunin? Bakit? Ayaw mo ba siyang pakasalan? Ikaw ang kasintahan ko. Ikaw din ang nais kong makasama habang buhay. Ikaw. Maliban sa iyo, kahit na ang kataas-taasang Yama pa, hindi ko siya pakakasalan. Kung sasabihin ko, ako ang kataas-taasang Yama, hindi mo pa rin ba ako pakakasalan? Kung sasabihin kong, ako ang si Yama, hindi ka pa rin ba magpapakasal? Ikaw? Ginang Sugo, nasaan po ang Yama? Hindi mo nakikita ang nasa harapan mo. Si Yama ay nasa harap mo lang. Ako, ang Yama. Ako po, si Xiao Nishang, bumabati kay Yama. Ako po, si Qifeng, bumabati kay Yama. Ginang matandang pinuno, hindi mo ba sinabi na pagdating ko, personal kang hihingi ng tawad sa akin? Imposible. Imposible. Siya ay isa lang, basurang pinalaya sa bahay. Paano magiging siya si Yama? Kalabisan, sino mang insulto kay Yama, mamatay. Pakihintay ang utos ni Yama, lipulin ang angkan ng Su. Hindi na po kailangan ng sugo. Basta iutos lang ni Yama, ako mismo ang gagawa sa kanila. Hindi pala siya nagsinungaling, siya nga si Yama. Tapos na! Tapos na! Siya nga si Yama. Pinahirapan ko ng husto ang kapatid niya. Patay na ako. Aking mahal na ate, kasalanan ko ang lahat? Tandaan mo na pamilya pa rin tayo. Pakiusapan mo si Yama. Nabigyan kami ng pagkakataon, patawarin niya kami. Dumating ako para mag-propose, hindi para pumatay. Ayokong madumihan ang lugar ng proposal ng inyong dugo. Ako ay narito upang mag-propose, hindi para pumatay ng tao. Ayaw ko rin ang inyong dugo ay dumihan ang lugar kung saan ako magpo-propose. Qinghan, patawad. Pinaghintay kita ng 5 taon. Pinapangako ko, hindi na kita iiwanan pang muli. Qinghan, pakasalan mo ako. Yan Luo. Ano ang gagawin sa mga masasamang taong ito? Sila ang mga salarin na nanakit sa aking kapatid. Hayaan mo na silang mabuhay ng 2 araw at kapag nagising na ang aking kapatid, siya ang bahala sa kanila. Chuze. Patawad. Kasalanan ko dahil hindi ko naprotektahan si Xiaohan, kaya siya nagkaganyan. Hindi mo kasalanan. Hindi rin naging madali ang buhay mo sa pamilya Su. Ang maligtas si Xiaohan mula sa kamay ng mga halimaw na iyon
Napakalaking bagay na ang nagawa mo. Yan Luo, natagpuan na namin si Matandang Chi, ang drug king ng Tiandu, Nasaan? sa Governor's Mansion. Sa tirahan ni Yan Luo, magdagdag pa ng mas maraming tao sa paligid upang matiyak ang kaligtasan ni Yan Luo. Kung may magkamali kahit kaunti, dalhin mo sa akin ang ulo mo. Opo. Tigil. Tigilan mo. May kailangan ka sa akin? Hindi pa kita nakikita, hindi ka taga-opisina ng gobernador. Bakit? Opisina ng gobernador lang ba ang pwedeng makapasok? Ang pintuan ng opisina ng gobernador. Ang mga tagalabas ay pinapayagang makapasok lamang kung may hawak silang pass na aprobado ng opisina ng gobernador. Mayroon ka ba? Meron ka ba? Wala. Pero paano kung talagang gusto kong pumasok? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang sinumang lumusob sa opisina ng gobernador, mamamatay. Pinapayuhan kitang umalis na agad. Huwag subukang hamunin ang autoridad ng opisina ng gobernador. Ang ganoong resulta, hindi mo kakayanin. Ang lakas naman ng loob mo. Kahit si Gobernador Chi Feng mismo sa harap ko, hindi siya mangangahas na kausapin ako ng ganyan. Ang bastos mo. Nangahas kang tawagin sa pangalan ang gobernador ng lalawigan ng Jiang. Ano kung tawagin ko siya sa pangalan? Sabihin mo kay Chi Feng na si Yamala, ang Panginoon ng 10 hukuman, naghihintay sa kanya dito. Ikaw si Yamala? Imposible. Imposibleng ikaw ang Yamala ko. Bakit? Nakita mo na ba si Yamala? Kahit hindi ko pa nakikita si Yamala, alam ko na. Kapag naglalakbay si Yamala, kasama niya lagi ang 10 bantay ng hukuman. Dito sa maliit na lalawigan ng Jiang, wala pa rin makakapagbanta sa aking kaligtasan. Magdala ng bantay? Hindi ko kailangan. Nangahas ka pang magpanggap na si Yamala, ang kagalang-galang. Mga tao, nangangahas ka pa rin magpanggap bilang Yan Luo Zizun? Mga gwardiya, mukhang ngayong araw, kung hindi ako gagamit ng paraan, ang tarangkahan ng gobernador na ito, hindi ako makakapasok. nangangahas ka pa rin lumapit? Sige, kumilos. Nakakailag ka sa bala. Sino ka ba talaga? Hayaan na lang si Chi Feng ang direktang magsabi sa iyo. Chi Feng, dinalaw ka ng Yan Luo ngunit hindi ka nagpakita. Napakayabang mo. Yan Luo? Hindi ko alam na narito na pala ang Yan Luo. Humihingi ng tawad si Chi Feng. Tatay? Sinabi mo siya ang Yan Luo? Hindi ba matagal mo nang hinahangaan ang Yan Luo? Narito na sa harapan mo ang Yan Luo, bakit hindi ka pa lumuhod? Kamatayan ang nararapat sa akin, nilapastangan ko si Yan Luo. Sana'y parusahan ako ni Yan Luo. Tumayo ka na, hindi mo naman alam. Hindi na kailangan ng parusa. Nasaan si Kilaw? Si Kilaw? Umalis na si Kilaw, kalahating oras na ang nakalipas. Ano? Umalis na? Chuze, bumalik ka agad. Nakasalubong ko si Kilaw sa labas ng ospital. Hintay ka, babalik ako kaagad. Yan Luo? Yan Luo? Sundan mo sila para malaman ang sitwasyon. Sige. Kilaw, nagmamakaawa ako sa inyo. Kayo lang ang makakagamot sa sakit ng kapatid ko. Iligtas niyo siya, pakiusap. Uulitin ko, hindi ko gagamutin ang mga taga-Chujiya. Bakit po? Bakit? Bukod sa napakababa ng kanyang estado ngayon, hindi siya karapat-dapat gamutin. Dahil noon, ang Chujiya ay nagpuslit ng droga, gumawa ng kasamaan, karapat-dapat lang siyang mamatay. Kilaw, pero ang Chujia ay biktima ng paninira at si Chuhan ay inosente. Bitawan mo ako! Naantala mo ako sa paggamot kay matandang Ginang Su, asahan mo ang kapahamakan. Kayo, si Chuhan ay pasyente rin. Kung hindi kayo papayag na bumalik at gamutin siya ngayon, hindi ko kayo hahayaang umalis. Ikaw na salbahing babae. Tumigil ka. Wala namang ganyang kaugalian na aalis pagkatapos manakit, hindi ba? Ang matandang walang pinag-aralan. Walang sino man sa mundong ito ang basta na lang aalis pagkatapos manakit ng tao? Bastos na matandang demonyo? Sinong batang hamak na nangangahas? Nakausapin ako ng ganyan. Humingi ka ng tawad sa kanya. Chuzi, hayaan mo na. Ayos lang ako. Pag-usapan na lang natin ng maayos. May kailangan tayo kay Kila, kaya pakiusapan natin siyang gamutin siya. Gusto ko sana siyang kausapin ng maayos, pero tingnan mo, ang asal niyang walang moralidad bilang doktor. Nagbago ang isip ko. Oh, sino kaya to? Ay, ang nawalang ng 5 taon. Mga labi ng angka ng Chu. Hindi ka pa rin namatay sa gutom sa loob ng mga taong ito. Talagang matibay ang buhay mo. May Diyos sa itaas. Pinayagan niya akong mabuhay para lang makabalik ako at makita ang inyong mga kasuklam-suklam na pagmumukha.
Isang kriminal na tumakas ng 5 taon. Anong karapatan mong sabihin na ako ay kasuklam-suklam? Nung umuunlad pa ang angkan ng Chu, hindi ka namin pinagkulang ng biyaya. Kung wala ang angkan ng Chu, saan mo nakuha ang iyong posisyon at katayuan ngayon? Iyon ang nararapat sa akin. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Gamutin ang sakit ng kapatid ko? O lahat ng kinain mo mula sa angkan ng Chu, ibuga mo pabalik. Paano kung hindi ko payagan ng alinman? Anong magagawa mo sa akin? Sa loob ng 10 hakbang, dugo'y babalabal sa lupa. Hahaha, nakakatawa talaga. Akala mo pa, ikaw pa rin ang matandang Panginoon ng angkan ng Chu na ang salita'y batas noon. Sa kasalukuyan mong katayuan, hindi ka man lang karapat-dapat dilaan ng sapatos ko. Kapag binuweltahan mo ako, ang mga malalaking tao sa Jiang Province ay bubuhayin ka ng pinaghihiwa-hiwalay. Kung maglakas loob kang saktan ako, ang mga dakilang tao ng Jiang Province ay balatang kang buhay. Sino ang mga dakilang tao? Ang pamilyang Su sa Jiang Province. Itinuturing nila ako bilang isang pinapahalagahan at nirerespetong panauhin. Sa General's Mansion, ako ay malayang nakakapasok at nakakalabas. Hahaha, natatakot ka na ba? Ang pamilyang Su? Ang pamilyang Su sa harap ko ay isang grupo lang ng basura. Tungkol kay Chi Feng, mukhang kailangan ko na siyang paalalahanan. Sa labas ng General's Mansion, maglagay ng karatula na nagsasabing bawal ang ikaw at ang aso. Bata, lumuhod ka at yumuko ng 10 beses sa akin. Kung hindi, ipapakalat ko ang sinabi mo. Ikaw patay ka na. Para paluhurin ako, kailangan mo munang maging karapat-dapat? Naglakas loob kang saktan ako. Kung saktan kita, ano ngayon? Huli na itong tanong ko sa'yo. Gagalingan mo ba ang kapatid ko o hindi? Gusto mong gamutin ko siya? Sige, hindi ka ba natatakot na saksakin ko siya ng karayom at patayin? Subukan mo lang. Kung gagalingin mo ang sakit niya, hahayaan kitang mabuhay ng ilang taon pa. Kung hindi mo siya kayang gamutin, mamamatay ka rin. Ang yabang ng pananalita. Huwag kang umalis. Maghintay ka. Titingnan ko kung magiging mayabang ka pa rin mamaya. Elder Chi, hindi na kailangan ng tulong. Naku! Tama! Tama! Makatagpo ang panganay na binibini dito. Ang pinakamalaking tulong. Panganay na binibini. Ang labi ng pamilyang Chu na ito. Walang respeto sa gobernador. Kailangang parusahan ng husto. Tama, dapat parusahan ng husto, ngunit hindi siya ang dapat parusahan. Hindi siya? Sino kung gayon? Ikaw. Ikaw? Ang panganay na dalaga, hindi magalang sa gobernador general. Ay siya! Bakit mo ako sinasaktan? Ikaw ang sinasaktan ko. Walang galang sa Dragon Kingdom Guardian, Yama Supreme. Dapat mamatay. Ano? Sabi mo siya ang guardian ng Dragon Kingdom? Ang Yama Supreme? Medicine King Elder Chi, walang galang sa Yama, paano ito haharapin? Pakiusap Yama mag-utos. Imposible ito. Isang basura na nawala ng 5 taon. Paano siya magiging Yama Supreme? Miss, sigurado ako nagkamali ka. Medicine King Elder Chi, malapit nang mamatay, naglakas loob ka pa ring magsalita ng walang kapararakan. Kailangan ba talagang ang gobernador mismo ang magsabi sa iyo? Para maniwala ka? Tunay nga siyang Yama Supreme. Nagkamali ang matandang ito. Nagkamali ang matandang ito. Yama, iligtas ang buhay ko. Yama, iligtas ang buhay ko. Hindi ako interesado sa buhay mo. Gusto kong gamutin mo ang sakit ng kapatid ko. Ito. Ano? Gusto mo pang ulitin ni Yama ang sinabi niya? Hindi alam ni Yama. 1 taon na ang nakalipas nang sabihin ng matandang ginang ng pamilya Su. Kung sino man ang maglakas loob na gamutin si Chuhan, sila ang kalaban ng pamilya Su. Tama. Noong una, palihim kong dinala si Chuhan para magpagamot, natuklasan ng matandang ginang. At sinabi nga niya ang mga salitang iyon. Yama, iuutos ko na ngayon na dakpin ang matandang iyon sa pamilya Su at dalhin dito. Hindi. Hindi ba't mahilig silang mang-api gamit ang kapangyarihan? Kung gayon, ipakita ko sa kanila, sino talaga ang masusunod sa Jiang Province? Hindi. Hindi ba't gusto nilang gamitin ang kapangyarihan para mang-api? Kung gayon, ipapakita ko sa kanila kung sino ba talaga ang nagmamay-ari ng lalawigan ng Jiang. Kung pagagalingin mo ang sakit ng kapatid ko, papayagan kitang mabuhay ng mas matagal. Kung hindi, ang pamamaraan ni Yan Luo ay hindi kayang tapatan ng pamilya Su. Mabuti, mabuti. Gagawin ko. Yan Luo, nagpadala ang pamilya Su ng paanyaya. Sabi nila may matandang bagay na nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Nais nilang sabihin sa iyo, inaanyayahan kanilang pumunta sa Su's private club para mag-usap. 5 taon na ang nakakaraan. Chuzi, huwag kang pumunta. Ang lola at sila ay may masamang balak. Tiyak na may masama silang intensyon. Talagang hindi ka pwedeng pumunta. Hindi.
Gusto kong tingnan ang mga taong ito na malapit ng mamatay kung ano pa ang kaya nilang gawin. Ngunit, Huwag kang mag-alala, hindi na ako 5 taon na ang nakakaraan. Wala silang magagawa sa akin. Tayo na. Suriin. Pumasok na kayo. Young Master Chu, Nasaan ang pinuno ng pamilya Su? Bakit ikaw lang ang dumating? may ilang bagay na hindi nila magagawa. Sapat na ako ang mag-isa. May mga bagay na hindi nila kayang gawin. Kaya ko na lang itong isa. Su Qingwei, abalang-abala ako. Walang akong oras dito para makipagbiruan. Bibigyan kita ng 5 minuto. Kung ano man ang gusto mong sabihin, ay sabihin mo na. Kundi pagkatapos ng araw na ito, wala ka ng pagkakataon. Gusto kong sabihin, dapat ikaw ang aking lalaki. Su Qingwei, kung wala ako sa posisyon ko ngayon, kung wala ako sa estado ko ngayon, sasabihin mo pa rin ba ang nakakatawang bagay na iyan? Maniniwala ka man o hindi, ito ang katotohanan. Noon, ang pag-iisang dibdib ng pamilya Su at Chu ay itinalaga na ako ang ipapakasal sa iyo. Pero nang maglaon, nagkaproblema ang pamilya Chu at nagbago ang isip ng matandang ginang, kaya si Su Qinghan ang ipinakasal sa iyo. Mukhang napakatalino ng naging desisyon ng matandang ginang noon. Napakatalino nga. Pero dapat mong malaman, hindi ito ang aking kagustuhan. Sige na, Su Qingwei. Sabihin mo na lang ng direkta kung anong gusto mong sabihin. Gusto kong sabihin, mas maganda ako kay Su Qinghan. Mas maganda ang aking figura, mas may pag-unawa ako. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, kaya kitang pagsilbihan habang buhay. Su Qingwei, sa tingin mo ba ay may mukha akong nakakalimot sa utang na loob dahil sa kagandahan? Ang iyong magandang panlabas ay makakaakit ng iba, ngunit hindi ako. Sa aking puso, si Qinghan lamang ang naroroon. Ngunit ang kaya kong ibigay, hindi iyon kayang ibigay ni Su Qinghan. Pero ang maibibigay ko, hindi niya Su Qinghan kayang ibigay. Su Qingwei, tigilan mo na nga. Sa uri mong yan, kahit saglit ko lang titigan, ay nakakasuka na. Chuze, talagang desidido ka na hindi bigyan ng respeto at gusto mong sirain ang aming pamilya Su, tama ba? Tama. Kahit hindi namin trinato ng mabuti si Chuhan, hindi naman siguro kami karapat-dapat mamatay, di ba? Minamaltrato si Chuhan? Hindi karapat-dapat mamatay? Sige. Yung nangyari noon sa pamilya Chu, kayong lahat ay nagtulungan para patayin ang mga magulang ko? Ikaw, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ang pamilya Su ngayon ay kabilang sa mga kilalang pamilya sa Jiang Province. Hindi ba dahil sa pakikipagtulungan ninyo sa pamilya Jiang para paghati-hatian ang ari-arian ng aking pamilya Chu? Ikaw nagloloko ka. Umuwi ka at sabihin sa matandang ginang na maghanda na sa mangyayari. Pagkagising ni Chuhan, dadalhin ko siya at sisirain ang pamilya Su. Qingwei? Paano siya sumang-ayon? Napalampasin tayo. Sabihin mo na. Noon ay sinamantala natin ang sitwasyon, kasama tayo sa pagpapahirap sa kanyang mga magulang. Nalaman niya, Ha? matandang ginang. Ngayon ang pamilya Su ay nasa malaking kapahamakan. Patay na tayo ngayong ang pamilya Su. Ay tuluyan ng tapos. Naku! Tapos na tayo. Ang ating Su family. Tuluyan ng nalugi. Naku, Lola, huwag ka munang magsalita ng masama tayo. Hindi pa tayo nasa punto ng desperasyon. Anong ibig mong sabihin? Siya ang nagplano ng paglipol sa buong Chu family noon. Si Young Master Jiang yon. Hindi siya basta-basta susuko, tiyak na. Gagawan niya ng paraan. Anong hinihintay pa natin? Tara, pumunta tayo sa Jiang family. Ay, nabisuhan ko na si Young Master Jiang. Malapit na siya. Lola, noon pa man sinabi ko na sa inyo, huwag kayong makipagkasundo kay Chuze. Huwag kayong makipagkasundo kay Chuze. Ayaw ninyong makinig sa akin. Ngayon, ayan na. Napahiya kayo, di ba? Young Master Jiang, anong oras na ngayon? Huwag ka nang magsalita ng masasakit na salita. Kung may paraan ka, sabihin mo. Para matalo si Chuze, isang taong may malakas na kapangyarihan, ang pinakamainam na paraan ay ang proaktibong pag-atake. Proaktibong pag-atake? May 10 eksperto siya sa ilalim niya. Samantalang tayo, ang ating mga ordinaryong tauhan, hindi ba't ang proaktibong pag-atake ay parang naghahanap ng kamatayan? Ang direktang pakikipaglaban sa kanya ay tiyak na kamatayan. Kailangan nating atakihin ang kanyang kahinaan. Kahinaan? Naiintindihan ko na. Ang ibig sabihin ni Young Master Jiang ay si Su Qinghan at Chuhan. Matalino. Kapag nahuli natin silang dalawa, gaano man kalakas si Chuze, hindi ba't mapipilitan din siyang lumuhod at magmakaawa? Hahaha. Magandang ideya. Kukuha ako ng ilan sa aking mga mahuhusay na tauhan para planuhin natin ito ng maayos. Wag na. Dinala ko na ang mga tao. Kuya?
Ito ay... Ito ang aking nakatatandang kapatid, ang hari ng ilalim ng lupa ng Tiandu. Ano? Siya ang tinaguriang may kapangyarihan ng dragon at elepante. Nasa top 3 sa ranking ng mga mamamatay tao. Ang hari ng ilalim ng lupa na walang talo? Tama. Napakagaling. Sa tulong ng hari ng ilalim ng lupa ng Tiandu, gustong makipag-away sa atin ni Chuzi. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Xiaohan, dahan-dahan. Kuya, ito ba ang bago nating bahay? Oo. Simula ngayon, ang ating pamilya hindi na magkakahiwalay. Matandang Chi, ang sakit ng kapatid ko, hindi pa tuluyang gumagaling. Sa panahong ito, mangyaring dito ka muna manirahan. Lahat ay ayon sa utos ni Yanlu. Ngunit sa pagkakataong ito, kaunti lang ang dala kong gamot. Kailangan kong umuwi para kumuha. Kung gayon, salamat sa iyo, Matandang Chi. Umalis ka at bumalik agad. Sige. Tara na, pumasok tayo at tingnan. Nadisgrasya si Matandang Chi. Dito ka at protektahan mo sila, pupuntahan ko at titingnan. Opo. Matandang Chi. Matandang Chi. Matandang Chi. Patay na. Sino? Patay? Sino? Anong antas? Titira kasama ko sa iisang mansyon? Jiang Shaoting, ikaw. Suchinghan, hindi mo inaasahan, di ba? Nagkita ulit tayo. Oh, may utang ka pa sa akin na isang striptease. Ikaw na hindi marunong mahiya. Naghahanap ka ng gulo. Ang mga tao ni Yanlu, yun ang bang kaya nilang gawin? Ako naman. Binibining Xiao, ayaw mo ba? Hayop ka. Bitawan mo sila. Nalalapit na ang iyong kamatayan. Mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Kuya, nasaan ka na? Kuya? Huwag ka nang sumigaw. Nakit ko na siya. Kahit na sumigaw ka pa ng malakas, hindi ka na niya maliligtas. Huwag ka nang sumigaw. Naiakit ko na siya palayo. Kahit pa magsisigaw ka, hindi ka na niya maliligtas. Jiang Shaoting, puno ka ng kasamaan. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ka ng langit? Ang dapat mong iniisip ngayon ay kung ako ay palalayain kayo o hindi. Bitawan mo sila. Kung kailangan kang pumatay o pahirapan, ako na lang ang saktan mo. Ako ang saktan? Sino ka ba sa tingin mo? Ang buhay mo, walang halaga. Jiang Shaoting, hayop ka. Sumpain kang mamatay ng masama. Kung hindi mo makikita ang araw bukas, paano mo malalaman kung paano ako mamamatay? Naku! Nahulog tayo sa kanilang estratehiya ng panlilinlang. Bumalik na siya. Dalhin niyo siya, Ha? Paano siya? hayaan siyang mabuhay para ipaalam kay Chuzi. Huy, pagbalik mo, sabihin mo kay Chuzi na kung gusto niyang mabuhay ang kanyang asawa at kapatid, 10:00 ng gabi sa Underground Arena. Huy, siya lang ang papuntahin mo. Bibigyan ko lang siya ng 10 oras. Kapag lumampas sa oras, ay mawawalan na ako ng pasensya. Ha 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 ha? Tara na. Ha 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 ha. Qinghan. Nishang, Nishang. Nishang, ayos ka lang ba? Qinghan, maliit na han. Nishang. Nishang, kumusta ka? Nasaan sila, Qinghan? Yanluo, ang inyong lingkod ay walang kakayahan. Hindi ko sila naprotektahan. Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nito. Jiang Shaoting, at isa pang dalubhasa na hindi ko pa nakikita. Qifeng, magpadala ng ambulansya sa Chujia Biayuan para sagipin sila. Dali! Yanluo, pinapasabi ni Jiang Shaoting sa iyo na kailangan mong pumunta agad sa Anchang. Dapat kang dumating sa loob ng 10 oras, kundi mapanganib ang iyong asawa at kapatid. Neishang, magpakatatag ka. Paparating na ang mga tauhan ni Qifeng. Pupunta ako agad sa Anchang para iligtas sila. Ag. Patayin ka, ikaw na traidor. Inalagaan ka ng Sujia ng maraming taon. Tapos tinulungan mo pa yung apelidong Chu para kalabanin kami. Kung alam ko lang, sana noong pumasok ka sa pintuan ng Sujia, ay sinakal na kita ng buhay. Bawat palo na natatanggap ko ngayon, kapag dumating si Chuze,
Doblehin ang parusa sa iyo. Matigas pa rin ang ulo? Sige. Ipasa mo, ikaw ang magpatuloy ng pagpalo. Ang sakit ng latigo. Sanay na sila doon. Bakit hindi? Palitan natin ng kakaibang bagay. Paano kung patuloy nila ang striptease na hindi nila natapos noong nakaraan? Hehe. Ay nako. Anong maganda sa 2 piraso ng laman sa katawan nila? May naisip ako. Ideya na mas interesante pa kaysa sa striptease. Yang 2 umbok sa katawan nila, ano bang nakakaakit doon? May naisip akong mas nakakaaliw pa kaysa sa striptease. Anong plano? Ganito, tatakpan natin ang mga mata natin tapos babarilin natin sila ng nakapikit. Titignan natin kung sapat ba ang swerte nila, kung makakaiwas ba sila sa bala natin. Ay, wag naman siguro. Paano kung aksidenteng mapatay sila? Hindi ba mawawala ang alas natin laban kay Chuzi? Ay, anong ikakatakot? Kung may isang mamatay, may isa pa naman, di ba? Sapat na yon para panakot kay Chuze. Akong mauuna. Hahaha. Bilisan ninyo, maging target kayo ni Jiang Shao. Hayop. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag na maging laruan ninyo. Sige, ayaw mong pumunta? Kung ganon, siya na lang. Hahaha. Ate, iligtas mo ako. Bitawan mo siya, ako na lang. Ngayon mo lang sinabi, huli ka na. Pagkatapos pumutok si Jiang Shao ng baril na to. Kapag hindi siya namatay, ikaw na ang susunod. Hahaha. Ate! Baby, handa ka na ba? Puputok na ako. Jiang shouting, hahaha. Kung may tapang ka, sa akin mo itutok. Barilin mo ako. Kuya, ang ingay ng babaeng to. Jiang Shao, mali-mali. Dito. Konti pa sa kaliwa. Oh, halos tama na. Tinamaan ba? Jiang Shao, kinakalawang na ang iyong pagbaril. Tingnan mo ako. Kung ayaw mong mamatay siya, tumayo ka lang dyan ng masunurin. Shauhan, huwag kang matakot. Poprotektahan kita ng maayos. Sutian, nakatayo lang ako sa harap mo. Bumabaril ka. Patayin mo ako. Hihintayin ko kayo sa kabilang buhay. Sige. Hahaha. Chuzi, sa susunod na buhay, maging mag-asawa ulit tayo. Huwag. Shauhan, Shauhan. Tinamaan ba? Ha? Shauhan, Shauhan. Hahaha. Shauhan, Shauhan. Ate, dati ikaw ang nagpoprotekta sa akin. Sa pagkakataong ito, hayaan mong protektahan kita. Shauhan, Shauhan. Shauhan. Sutian, pinatay mo siya. Sutian, pinatay mo siya. Ano ang pinatay ko siya? Hinarang niya ang bala para sa'yo? Ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Hahaha. Xiaohan? 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 Chuze. Shauhan. Si Shauhan, para iligtas ako, pinatay nila. Ipaghiganti si Shauhan. Sila, wala ni isa ang palalagpasin. Hahaha. Haha, Chuze. Dumating ka na rin sa wakas. Kung hindi ka pa dumating, napatay ko na silang lahat. Ako ang gusto ninyong patayin? Wala siyang banta sa inyo? Bakit hindi niyo siya palayain? Bakit hindi niyo siya palayain? Hahaha. Hindi mo ba narinig ang kasabihan na ang pagiging mabait sa kaaway ay kalupitan sa sarili? Kung hindi ko sisirain ang inyong pamilya, Chu, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Chuze, huwag kang mainip. Mamaya, ipapadala ko kayo ng kapatid mo para magkita sa kabilang buhay. Hahaha. Mali ang sinasabi mo. Pati ang patay niyang magulang, ang kanilang pamilya, magkakasama na, hahaha. Ngayon, gusto ko kayong lahat mamatay dito. Sige, tayaan natin. Tataaya ko na bago maubos ang buhangin dito, luluhod ka dito at magmamakaawa sa akin. Hahaha. Pusta ko, bago maubos ang buhangin sa quicksand na ito, luhod ka na rito at magmamakaawa ka sa akin. Hahaha? Akala mo ba buhangin ang umaagos doon? Hindi. Ang umaagos doon ay ang inyong mga buhay. Lahat kayo ay mamamatay dito. Lahat kayo ay mamamatay dito. Kuya, bahala ka na. Narinig ko na walang makakapantay sa bantay ng Dragon Nation. Gusto kong makita kung chismis lang ba ito o totoo. Hahaha. Ang huling taong naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan, may damo na sa puntod niya. Haha,
Ang 10 Kings of Hell, hindi rin pala ganun kagaling. Ang aking pares ng kamay na bakal, kaya nitong durugin maging ang bato. Ang iyong mga buto ay baka hindi na makaligtas. Takot din ang bakal sa apoy. Ang hindi makakaligtas ay ang iyong pares ng kamay na bakal. Kuya, kaya mo pa ba? Ang lakas niya, higit na sa akin. Gustong talunin siya. Mahirap. Lalo na ngayong sugatan ako. Gustong talunin siya. Mas mahirap pa. Maging ang hari sa ilalim ng lupa ng Tiandu, hindi niya kalaban. Paano na ito ngayon? Ano? Hindi man lang niya matalo ang hari ng ilalim ng Tiandong. Ano na ngayon ang gagawin natin? Kahit na malakas siya, hindi ganun kadali na kunin ang buhay ko. Mauna na kayo. Pipigilan ko siya. Tawagin ninyo si ikalawang tiyo. Hindi ako naniniwala na kaya niyang talunin si ikalawang tiyo, ang silanganing Diyos ng kamatayan. Wala sa inyo ang makakaalis ngayon. Kuya. Kuya, Anong klaseng atake yan? Pakinggan mong mabuti. Ito ang impyernong apoy na naglalagablab sa puso. Sa loob ng 3 araw, ang apoy na ito sa iyong puso ay masusunog. Pagkatapos, wala nang tatawaging hari ng ilalim ng Tiandong. Chuze! Hawak ko ang babae mo. Subukan mong gumalaw? Babasagin ko ang ulo niya. Suchan, pakawalan mo siya. Bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay. Uwe, tingin mo ba bata pa ako? Ang pagkakataong mabuhay ay ginagawa sa sarili. Ngayon, kung ano ang ipapagawa ko sa iyo, iyon ang gawin mo. Kung hindi, sabay-sabay tayong mamamatay. Choose, wag kang makinig sa kanya. Patayin mo siya. Ipaghiganti mo si Xiaohan. Manahimik ka. Kung may isa ka pang sasabihin, babasagin ko ang ulo mo. Chuzi, wag mo siyang pakinggan. Patayin mo siya para ipaghiganti si Xiaohan. Manahimik ka. Isa pang salita, babasagin ko ang ulo mo. Pumapayag ako. Hahaha, matandang ginang. Young Master Jiang, mauna na kayo. Kuya? Ngayon, yakapin ang ulo at dumapa sa sahig. Chuzi, wag mo akong intindihin. Patayin mo siya. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka susunod, sasabog ang ulo niya. 1, 2, 3. Sige. Hahaha. Chuzi, ito ay kagagawan mo. Ikaw. Huwag mong hayaang dumihan ang iyong kamay ng dugo ng basura na ito. Sutian, dumating na ang iyong kamatayan. Wag mo akong patay. Huwag kang patayin. Noong binaril mo si Xiaohan, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Chuzi, hindi. Haring Yama, iligtas mo ang buhay ko. Iligtas ang buhay mo? Sige. Kung gayon, ibalik mo sa akin ang Xiaohan ko. Alam kong nagkamali ako. Basta't hindi mo ako papatayin. Handa akong magbayad ng aking kasalanan. Handa akong maging iyong alipin. Hindi ko kailangan ng alipin mo. Kailangan ko ang buhay mo. Ate, aking mahal na ate. Pwede mo ba akong ipagtanggol? Pamilya tayo. Matagal na akong hindi miyembro ng pamilya Su. Umasa ka pa bang ililigtas kita? Gusto kong ako mismo ang pumatay sa iyo. Parang aso. Pumikit ka. Hahaha. Buhay ako. Ang tadhana, hindi ako gustong mamatay ng Diyos. Hahaha. Marahil, sa tingin ng Diyos, ang ganitong kamatayan mo ay napakadali para sa iyo. Chuze, anong gagawin mo? Uy. Chuze, ano ang gagawin mo? Chuze. Hoy! Naaalala mo pa ba ang malaking sunog sa pamilya Chu noon? Ngayon, ipapatikim ko rin sa iyo ang pakiramdam na masunog sa naglalagablab na apoy. Hindi. Ayaw kong mamatay. Tulong! May tao ba riyan? Tulong! Tingnan mo, ito ang iyong countdown sa buhay. Kapag naubos ang buhangin, ang kandilang ito ay masusunog din. Pagdating ng oras, boom! Isang malaking sunog, magiging abo ka. Chuze, hinihintay kita sa impyerno. Ang impyerno, hindi kayang kunin ang buhay ng Yama. Hahaha. Xiaohan, sumpa ko, ang lahat ng nanakit sa'yo, hindi ko palalagpasin ni isa. Ibubuhos ko ang dugo nila sa harap ng libingan. Chuze,
nasugatan si Lady Xiao, at wala kang maaasahang katuwang sa tabi mo, mas mabuting hintayin mo muna ang 10 tauhan mo. Pagdating nila sa probinsya ng Jiang, saka ka maghanap sa kanila. Hayaan pa silang mabuhay ng isa pang araw. Iyon ay dagdag kasalanan. Inatasan ko na si Kifeng na magpadala ng mga tauhan mula sa tanggapan ng gobernador, hanapin kahit sa ilalim ng lupa para tugisin ang mga duwag na ito. Panginoong Yama, hindi nabigo ang tanggapan ng gobernador. Naaresto na si Jiang Kun. Hinihintay ang utos ninyo, Panginoong Yama. Nasaan ang iba? Naunahan kami ng isang hakbang. Nakapuga pa rin sila. Magsalita. Nasaan si Jiang Shaoting? Sabihin mo, maaari kitang bigyan ng mabilis na kamatayan. Sa digmaan, ang nagwagi ang hari. Gusto mong pumatay? Sige, pumatay. Wala nang satsat. Patay ka na nga, matigas ka pa rin. Hindi ninyo kami matatalo. Pagdating ng pangalawa kong tiyuhin, ang Diyos ng kamatayan ng silangan, mamamatay ka. Papatayin siya. Kayong lahat mamamatay. Ang Diyos ng kamatayan ng silangan? Ano? Mga duwag mula sa Gobernador General na opisina. Natakot? Kung gayon, hayaan mong ipakita ko? Gaano katigas ang iyong buto? Bigyan mo ako ng kutsilyo. Nangako ako kay Xiaohan na ang dugo ninyong lahat ay ibubuhos sa kanyang libingan. Ikaw, ang una. Qinghan, huminto ka. Kung si Yan Luo mismo papatay sa akin, hindi ako mamamatay ng walang saysay. Kapatid, ito ang una. Ano? Natagpuan na? Yan Luo, natagpuan na ba ang bakas ni Jiang Shaoting at ng kanyang grupo? Nasaan? Sa timog ng lungsod. Ipapadala ko agad ang aking mga tao doon. Huwag. Ang Oriental God of Killing ay napakahusay. Hindi ninyo siya kaya. Ako mismo ang pupunta at babaliin ko ang kanyang leeg. Chuze, mag-ingat ka. Hihintayin kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mapapahamak. Hindi nila ako napatay 5 taon na ang nakalipas. At lalong wala silang tsansa ngayon. Protektahan mo si Qinghan. Bago ako makabalik, ayokong may mangyaring masama sa kanya. Opo. Jiang Shao, tinala mo ako. Saan ba tayo narito? Hindi ka ba laging interesado sa ikalawang tiyuhin ko, si Eastern Killing God? Kung ano ang hitsura niya? Ngayon, makikita mo na. Aray, Jiang Shao, baka sa ibang araw na lang tayo magkita? Ska, kung ibang araw, baka wala na siyang oras. Anong amoy ito? Ang baho ng lansa. Dito ang lugar kung saan ang aking tiyuhin ay ginagawang hurno ang lupa at tao ang kasangkapan para sanayin ang demonic arts. Konting amoy dugo, hindi ba normal lang iyon? Tara na, tiyuhin. Ang kailangan mo, dinala ko na. Tumahimik ka? Bakit ka sumisigaw? Jiang Shao, mga buto. Mga buto. Mga buto lang naman yan? Bakit ka masyadong nagugulat? Hindi ba sinabi ko kanina na ang tiyuhin ko ay nagsasanay sa pamamagitan ng paggamit ng tao bilang kasangkapan? Kaya ang pagkakaroon ng ilang patay na buto, hindi ba normal lang iyon? Si Jiang Shao. Ang sinabi mong gamitin ng tao ay ang gawin ang tao na... Tama. Ang nililinang ng aking tiyuhin ay ang paraan ng pagkuha ng yin para sa yang. Ang purong yin na enerhiya ng isang dalagita ang pinakapaborito niya. Ha 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 ha. Jiang Shaoting, bakit mo ako dinala rito? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nahulaan mo na? Bakit mo pa itatanong sa akin kung ano? Ikaw ay sa araw na ito ang regalo ko sa aking tiyuhin. Pupuntahan ko ang matandang ginang. Hindi niya hahayaan na gawin mo ang kalokohan mo. Gusto mong umalis? Huli na. Ang matamis na amoy ay ang hininga ng isang dalagita. Tiyo, itong magandang babae na inayos ko para sa iyo, gusto mo ba? Hindi na ako makapaghintay na matikman ang lasa niya. Qingwei, huwag kang magalit sa akin. Wala na ring mahanap na iba, kaya ikaw na lamang ang ipapadala ko sa aking tiyuhin para sa paglinang. Kung hindi, kapag hinanap ni Chuzi ang pamilya Su at Jiang, tapos na tayong lahat. Binibining Jiang, pakiusap, pakawalan mo na ako. Ako na ang hahanap ng tao para sa iyo. Kung ilan ang gusto mo, hahanapan kita. Huli na. Puno na ang labas ng mga tao ng gobernador. Kapag nalantad, mamamatay tayong lahat. 2 tao na lang ang kailangan niya para makumpleto ang blood key para maging ganap ang kanyang dark magic. Makinig ka
Kapag patay na si Chuzi, tiyak na bibigyan kita ng marangyang libing. Hahaha. Ang amoy ng isang dalaga. Napaka-magical. Ayoko pang mamatay. Pakiusap, pakawalan mo na ako, pwede ba? Ang maging sustansya para sa aking dark magic bilang Eastern God of Slaughter. Hindi ba maganda iyon? Tio, magpakasasa ka muna. Ako, hihintayin na lang kita sa labas. Ha. Ang daming gustong tumulong sa akin mag-cultivate, pero wala silang ganitong pagkakataon. Alam mo ba, ang daming taong gustong tulungan akong mag-cultivate, pero wala silang ganitong pagkakataon. Basta pakawalan mo lang ako. Lalabas ako para humanap ng ibang babae para sa'yo. 5? Hindi, 10. Kahit gaano pa karami, hahanapan kita. Okay lang ba? Ngayon, gusto kong tikman ang iyong lasa. Nasaan si Chingwei? Saan mo dinala ang aking Chingwei? Pwede mo bang bitawan ang kamay mo bago magsalita? Hindi pwede. Sabihin mo na, saan mo dinala si Chingwei? Matanda, binibigyan ba kita ng respeto? Nangangahas kang kausapin ng matanda ng ganyan. Sabihin mo, ipinagbili mo ba si Chingwei? Ipinagbili mo ba sa Chu na iyon? Ipinagbili ko siya, ngunit hindi sa Chu, kundi sa Eastern God of Slaughter. Ano? Eastern God of Slaughter? Ang tiyuhin ko, tinatawag ng mga mamamayan, na Diyos ng pagpatay sa silangan, nagsasanay ng masamang sining, kailangan niyang dalisayin ang vital energy ng tao. Si Su Chingwei ay talagang pasok sa panlasa niya. Hahaha. Ibig mong sabihin, si Chingwei ay hindi na makakaligtas? Naku Lola, tanggapin mo na. Kahit nawala mo si Su Chingwei, kapalit naman nito ay ang pagpapabuti ng kasanayan ni Diyos ng pagpatay sa silangan. Kapag sinipsip niya pa ang vital energy ng isa pang tao, kapag naperpekto na niya ang masamang sining, matutulungan niya tayong mapuksa si Chuze. Para lang mapuksa ang isang Chuze, una si Sutian, sumunod si Chingwei. Ha. Ang aming pamilya Su ay mauubos na. Ha. Naku Lola, hindi naman ganyan ang dapat sabihin. At least, buhay ka pa naman, di ba? Ha. Kung hindi dahil sa iyo noon, para sumama ang pamilya Su sa iyo at lokohin ang pamilya Chu, hindi hahantong ang pamilya Su sa sitwasyong ito ngayon. Lahat dahil sa iyo. Hindi mo pinahahalagahan ang kabaitan ko, di ba? Ikaw mismo ang nagpakita ng pagiging sakim at pagkalimot sa kabutihan. Sino ang masisisi? Ngayon kasama ko ang tiyuhin ko. Si Diyos ng pagpatay sa silangan, hindi na kita kailangan. Kung ikaw ay matalino, umalis ka na agad. Kung hindi, ihahatid ko kayong lahat sa ilalim ng lupa. Ha. Ako, lalabanan kita. Ha. Lola, ang apo mo ay napakasarap. Ikaw ang pumatay kay Chingwei. Ha. Nasanay na ako sa pagkakaroon ng matigas na katawan ang maliit na bagay na ito ay hindi makapananakit sa akin. Ay tiyo, sayang at kulang ka pa ng dugo ng isang tao para maging perpekto ang iyong dark arts? Bakit hindi? Nalang ang sa kanya ang sipsipin mo. Kalokohan. Iniisip mo ba na sinumang may dugo ay sisipsipin ko? Ang matandang babae na ito, kahit ibigay mo pa ng libre ay hindi ko kukunin. Bulst, sa tingin mo ba sinumang tao ay kaya kong sipsipin ang enerhiya? Ang matandang babaeng ito, kahit ibigay ng libre ay ayoko. Kung gayon, pabigat lang siya kung pananatilihin pa natin. Mas mabuting, patay na siya. Pumatay ng matandang babae? Makakasira sa reputasyon ko bilang si Dongfang Shashen. Palayasin siya. Hoy, matandang hukluban, narinig mo ba? Palayasin ka. 1 minuto, kung hindi ka aalis, papatayin kita. Tiyuhin, sa iyong kasalukuyang lakas, may tiwala ka bang labanan si Chuzi? Hindi pa ganap na natatapos ang aking cultivation. Wala akong tiwala na talunin siya. Kapag nakahanap ako ng isa pang dalagita at sinipsip ang kanyang enerhiya upang magsanay ng demonic skills, kahit 10 yama, hindi pa rin sila makakapantay sa akin. Aray. Ikaw. Matandang punong babae, nagkita tayong muli.
Ikaw, Chu. Hindi ka titigil hanggat hindi mo ako lubusang mapipinsala? Hindi ka talaga titigil. Mabuti at alam mo. Sabihin mo, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan si Jiang Xiaoting? Kung sasabihin ko sa kanya, hahanapin niya ang Chu na iyon at maglalaban sila hanggang kamatayan. Sino man ang mamatay, ipaghihiganti na nito ang aking pamilya Su. Maaari kong sabihin sa iyo kung nasaan si Jiang Xiaoting. Ngunit, dapat mo akong palayain. Sa tingin mo ba sa sitwasyon mo ngayon, may karapatan ka pa ring makipagtawaran sa akin? Mula dito, lakad lang. Naroon ang Jiang family villa sa unahan. Naroon si Jiang Xiaoting. Tapos na ako magsalita, ikaw na ang maghanap sa kanya. Hoy, kung hindi ka sasama sa akin, paano ko malalaman kung niloloko mo lang ako? Ikaw. Pangunahan mo. Jiang Xiaoting. Jiang Xiaoting, lumabas ka dyan! Jiang Xiaoting! Yang Master Jiang. Yang Master Jiang. Nasaan si Jiang Xiaoting? Marahil nalaman nilang nandito ka, kaya tumakbo na sila. Sumpa ng demonyo? Kayo ba ang matagal nang nagplano ng bitag para dayain ako na pumunta rito? Kayo ba? Hindi yan. Pinatay ni Jiang Xiaoting si King Wei. Nakipag-away na ako sa kanya. Mukhang, kung hindi kita bibigyan ng kaunting pahirap, hindi ka magsasalita ng totoo. Sapat na ang pagtulog mo. Gisingin siya. Nasaan ako? Ikaw, Chu, anong gagawin mo sa akin? Dito, isang lugar kung saan ka magiging tapat para magsabi ng totoo. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Si King Wei ay pinatay talaga ni Jiang Xiaoting at nang tiyuhin niya. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan. Si Qing Wei ay sadyang pinatay ni Jiang Xiaoting at ng kaniyang tiyuhin. Ano? Patay na si Qing Wei? Totoo yan. Dahil lamang pinatay nila si Qing Wei, kaya nakipaghiwalay ako sa Jiang family. Parusa nga. Kung hindi sana kami nakisama sa inyo hindi sana kami aabot sa ganitong sitwasyon ngayon. Muli mong isipin ng maigi. Bukod sa bagay na ito, mayroon pa bang hindi mo nasasabi? Wala na talaga. Sige. Maawa ka. Huwag ka nang humawak. Ano ang gusto mong marinig? Bigyan mo naman ako ng pahiwatig. Sige. Kung gayon ay bibigyan kita ng pahiwatig, halimbawa, bakit gustong saktan ni Jiang Xiaoting si Su King Wei? Si Jiang Cheng, ang tiyuhin ng Jiang family, ay nagsasanay ng dark magic na sumisipsip ng buhay. Si Qing Wei ang naging biktima ng kanyang pagsasanay. Ito ang pangalawang tiyuhin ng pamilya Jiang, si Jiang Cheng, na nagsasanay ng dark magic para sumipsip ng dugo at enerhiya. Si Qing Wei ay naging biktima ng kanyang pagsasanay. Nakita mo si Jiang Cheng? Nakita ko. Kung gayon, alam mo, gaano nakalalim ang kanyang dark magic. Siya. Mukhang hindi ka pa rin nagiging tapat. Huashan, ipagpatuloy mo. Sabi ko. Narinig ko sa kanila na si Jiang Cheng, sa pagsipsip ng dugo at enerhiya ng isa pang dalaga, ay magiging ganap ang kanyang dark magic. Pagdating ng panahon, hindi mo rin sila matatalo. At saka, ngayong gabi, pipili sila muli ng isang dalaga na bibiktimahin. Ngayong gabi? Yan Luo, dumating na ang mga kapatid mula sa 10 kaharian ng Timog, nakakalat na sa buong probinsya ng Jiang. Kung mag-uutos ka ngayon, tiyak na mahuhuli natin si Jiang Cheng bago pa siya makakilos. Hindi. Si Jiang Cheng ay mapanlinlang at bihasa. Kung magugulat siya, mahihirapan na tayong mahanap ang kanyang kinaroroonan. Gusto kong gumawa ng plano para palabasin siya. Hindi. Si Jiang Cheng ay tuso sa kanyang mga ginagawa. Kung mag-ingat siya, mahihirapan na tayong hanapin ang kanyang kinaroroonan. Kailangan ko siyang patibungin para lumabas. Patibungin? Paano? Hindi ba't gusto niya ng mga dalaga? Kung gayon, bibigyan ko siya ng isa. Ang ibig sabihin ni Yan Luo, maghanap ng babae bilang Pain? Tama. Si Binibining Xiao ay hindi pa magaling sa kanyang sugat. Ang inyong lingkod ay handang para kay Yan Luo maging Pain. Hindi. Ikaw ang ginintuang anak ng tanggapan ng gobernador. Kung may mangyari sa iyo, paano tayo magpapaliwanag kay Gobernador Chi? Chuze, ako na lang ang pupunta. Hindi ako kilala ni Jiang Cheng. Hindi. Masyadong delikado ang bagay na ito. Kayong dalawa, wala sa inyo ang pwedeng pumunta. Isang karangalan para sa akin ang makapaglingkod kay Yan Luo.
Hindi marunong lumaban si Binibining Su. Yan Luo, hayaan nyo na akong gawin ito. Madilim na ang paligid, huli na para maghanap ng tao. Kapag nagtagumpay si Jiang Cheng ngayong gabi, mahihirapan na tayong patayin siya. Yan Luo, kung hindi kayo papayag, luluhod ako dito hanggang sa pumayag si Yan Luo. Sige. Ikaw ang umakyat kay Jiang Cheng, ako ang tatapos sa asong iyon. Ako at si ate ay sabay na pupunta. Kung hindi niya matagumpay na naakit si Jiang Cheng, ako pa ang makakapuno. Mas maraming tao, mas malaki ang pag-asa ng tagumpay. Ngunit ikaw, Hindi lang ikaw ang gustong maghiganti. Kailangan kong pumunta. Hindi ikaw lang ang gustong maghiganti sa kanila. Dapat akong pumunta. At saka, tiwala ako sa'yo. Hindi mo hahayaang ako at ang binibini malagay sa panganib. sige, babantayan ko kayo mula sa anino. Ngunit kayo, dapat ninyong protektahan ang inyong sarili. Yamalu, anong gagawin natin sa matandang ito? Yamalu, nasabi ko na ang lahat ng gusto mong sabihin. Palayain mo na ang abang buhay kong ito. Noon, nang patayin mo ang aking mga magulang at pinilit mong magpakamatay si Xiaohan, dapat inisip mo na ang kahihinatnan mo ngayon. Chinghan, alang-alang sa angka natin na Su, na nag-alaga sa iyo ng maraming taon. Pakiusapan mo si Yamalu para sa akin. Ayoko pang mamatay. Isang taong tulad mo, hindi karapat-dapat na ipagtanggol ko. Chuzo, anumang desisyon ang gawin mo, hindi ako tututol. Kung gayon, ihatid siya sa kanyang huling hantungan. Huwag. Huwag. Gwapo, gusto mo ng quick meal? Busog pa ako. Ang ganda. Magkano ang presyo, Binibini? Huwag kang mahiya. Quick meal. Itong halagang ito, sapat ba? Umalis ka. Ay, nagagalit pa. Totoo, sobrang ganda. Kung gayon, dodoblehin ko pa para sa iyo. 1,000. Sabi ko umalis ka. Bingi ka ba? Aray, medyo matapang ah. Bakit 1,000 pa rin ang kulang? Kung hindi, ikaw na. Magkano ang gusto mo? Kapag hindi ka umalis, kukunin ko ang buhay mo. May sakit ka ba? Hindi ka naman nagbebenta. Bakit ka nakikisali dito? Kunin mo ang pera at umalis ka agad. Ikaw, kayo, medyo astig. Ate ko, huwag kang umalis. Halika't magsaya. Ate ko, ngayong gabi ay hindi pa nakakabenta ang kapatid mo. Gusto mo bang tulungan mo akong makabenta? Hahaha, sa balat mong ganyan. Hindi ka mukhang taga-ganitong hanap buhay. Ang asawa ko kasing patay gutom, palaging naglalamyerda sa labas. Hindi ko na kinaya kaya nakipaghiwalay ako. Nang makalabas ako, hindi ako makahanap ng trabaho, kaya dito na lang ako naghahanap buhay. Ahaha. Gusto ko talagang tulungan ang mga tulad ninyong walang laban at walang kasama. Ate ko, hindi rin naman ako masama. Bakit hindi ngayong gabi kaming dalawang magkapatid? Ang pagsilihan ka? Kuya, tingnan mo. Hindi rin naman ako masama kaya ngayong gabi kaming magkapatid. Samahan ka? Sinubukan ko na ang dobleng paglilinang tungkol naman sa 3 tao. Kuya, sa tingin pa lang sa pananamit mo, alam na namin na mayaman ka. Bilisan mo, umalis na tayo. Ha. Kung gayon, sumama ka na sa akin. Ha. Kayong dalawa. Sino ang mauuna? Ha. O kaya sabay na lang. Ha. Ay, huwag ka munang magmadali. Hintayin mo lang ako, magpupunas muna ako. Kung hindi, ang amoy ng pawis ko, makakasira sa kasiyahan mo. Ha. Sige, kung gayon, panoorin na lang kitang magpunas ha. Naku, ha? Nagtagumpay tayo. Nahuli natin siya. agad ipaalam kay Yan Luo. Ah, Ha. Kayo lang, gusto nyo akong hulihin? Masyado pa kayong bata. Paano nangyari? Ang dami mong nalanghap na pampatulog ko? Wala kang nararamdaman? Hindi ba sinabi sa inyo ni Chuse? Ang simpleng trick na ito, ayos lang sa mga ordinaryong tao. Pero para sa akin, ang Diyos ng pagpatay sa silangan, malayo pa. kaya ano ngayon? Darating na si Chuze, mamatay ka pa rin. Kapag nasipsip ko na ang dugo at enerhiya nyo,
Sa panahong iyon, kung sino ang mamamatay sa kamay ng sino, hindi pa sigurado. Katapos kong sipsipin ang inyong dugo at sigla, sa panahong iyon, sino ang mamamatay sa aking mga kamay, hindi pa sigurado. Binibining Su, mauna ka na, ako na ang bahala sa kanya. Ha 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 ha. Huwag na kayong umalis. Manatili na lang kayong lahat dito. Binibining Chi. Ha 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 ha. Ikaw ba ay kusa na lang na aakyat sa kama o hihintayin mo pa akong bugbugin ka hanggang sa mawalan ng malay at buhatin ka sa kama? Sumuko ka na sa kagustuhan mo. Hindi ko tutuparin ang iyong hiling. Ha 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 ha. Iniisip mo pa rin na patayin ako gamit ang kutsilyo? Wala kang ganyang kakayahan. Kahit mamatay, kailangan mo pa rin hintayin akong makontento bago ka mamatay. Ha 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 ha. Yang master, bumalik ka agad. Ngayon, ang iyong tiyo ay magbibigay sa iyo ng isang malaking regalo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hindi ba't ito si Su Qinghan at ang anak ng gobernador ng Jiang Province na si Qi Feng? Si Qi Huashan? Ha ha ha. Masyadong maliit ang pagtingin sa akin ni Chuze na nag-ayos pa ng dalawang babaeng ito para hulihin ako sa patibong. Ngayon, ipapaalam ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng mawalan ng asawa at sundalo. Itong si Su Qinghan na salbahe, mabuti na rin at namatay. Si Qi Huashan, ang paboritong anak ni Gobernador Qi, kung papatayin siya, ay parang ginagalit mo si Qi Feng. Kung gayon ang ating pamilya Jiang sa Jiang Province, ay wala nang mapupuntahan. Hehehehe. Sino ang makapagpapatunay na namatay siya sa kamay nating mag-ama, ha? Paano mo nasabi yan? Anyaping pest. Walang sinumang nakakaalam. Nasa mga kamay ko na. Para kay Tuesday siya nagtatrabaho. Kaya siya namatay. Kahit pa magalit si Kifeng, kay Tuesday lang siya magagalit. Pero si Qi Feng at Chuzhe ay magkasabwat. Kung sasabihin ni Chuzhe na tayo ang may gawa, tiyak na maniniwala sa kanya si Qi Feng. Tandaan mo, ang patay ay hindi nagsasalita. Hindi na muling makikita ni Tuesday si Kifeng. Naiintindihan ko. Gusto mong sipsipin ang kanilang dugo, naghihintay na maging ganap ang kapangyarihan ng demonyo, at si Chuzhe ay tiyak na mamamatay. Nag-iwan ako ng maraming kapangyarihan ng demonyo sa daan. Tiyak na susundan ni Tuesday ang kapangyarihan ng demonyo. Upang makarating dito para tapusin ang dalawa, kailangan nating bilisan. Naku, ang ganda pa naman. Mamamatay lang ng ganoon. Napakasayang naman. Napakamaganda niyang dilag. Mamamatay lang ng ganoon. Sayang naman, di ba? Ano ang gusto mong sabihin? Tiyo, hindi ba't isa na lang ang sisisip-sipin mong dugo at magiging perpekto na ang iyong dark art? Sobra namang sayang yan. Gusto mo? Tig-isa tayo? Kalokohan. Kung hindi dahil sa'yo, bakit ko pa gagawin ang lahat ng yan? Para lang dalhin silang dalawa rito. Mas mabait talaga si Tiyo. Sa akin. Sabihin mo, sino ang gusto mo? Tiyo, ikaw ang nakatatanda. Ikaw muna ang pumili. Tama na. Huwag kang ganyan sa harap ko. Sabihin mo na kung sino ang gusto mo. Huwag mong pigilan ang importanteng gawain ko. Haha, Tiyo. Matagal na akong nagnanasa sa kanya. Nang matagal na. Ngayon, sa wakas, may pagkakataon na ako makalapit sa kanya. Ahaha. Ito ang kwarto para sa'yo. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Pupunta ako sa ibang kwarto para sarap na sarap sa babaeng yan. Ha ha ha. Ha 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 ha. Lilipat ako sa kabilang kwarto para lubos na masisiyahan sa babaeng ito. Ha 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 ha. Ang ganda ng babae. Sayang. Ngayon, mapupunta ka sa akin, Jiang Shouting. Jiang Shouting, bakit ikaw? Oh, gising ka na? Tamang-tama iniisip ko. Paano magdagdag ng kaunting saya? Hahaha. Jiang Shouting, kapag ginalaw mo ako, ang tanggapan ng gobernador ay hindi ka patatawarin. Kailangan mo munang mabuhay para makabalik sa tanggapan ng gobernador. Ha. Jiang Shouting, anong pinakain mo sa akin? Hindi ka sasantuhin ng palasyo ng gobernador? Kailangan mo munang mabuhay para makabalik sa palasyo ng gobernador. Hahaha. Jiang Shouting, anong pinakain mo sa akin? Maya-maya, kapag nag-aalab ka sa pagnanasa at desperado ka, pag nilapitan mo ako, malalaman mo kung ano iyon. Ang hirap. Hahaha. Ang hirap. Huwag kang magmadali, mahal. Saglit na lang, darating na ako.
Jiang Shaoting. Hayop ka. Pumutol. Bakit siya lang mag-isa? Nasaan si Qinghan? Hahaha. Huli ka na. Si Qinghan, ngayon marahil ay tuluyan ng natuyo ng tiyuhin ko. Haha. Oh! Bali-bali na. Hahaha. Huling beses na itatanong ko sa iyo, nasaan si Qinghan? Sa timog na korte? Sa timog na korte. Huwashan. Anong nangyayari sa iyo? Huwashan? Anong ginagawa mo? Hashan? Anong ginagawa mo? Wala akong oras na magbiro sa iyo. Kailangan ko pang iligtas si Qinghan. SSH. Hashan? Alam kong matagal mo na akong hinahangaan. Pero kasal na ako. Hindi tayo pwedeng ganito. SSH. Hashan, kung ipagpapatuloy mo pa yan, ipapatay kita sa kasalanan ng pagsuway sa nakatataas. Kaya pala kakaiba ka ngayon. Galing pala sa gagong ito, ang lason na pampagana sa iyo. Hashan, matulog ka muna. Pagkatapos kong mailigtas si Qinghan, babalikan kita para gamutin. Bitawan mo ako. Hahaha. Huwag ka nang magsayang ng lakas dito. Nakawala ka sa lubid, pero hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Huwag ka nang magsayang ng lakas dito. Nakawala ka sa lubid, pero hindi ka makakatakas sa akin, Anong gusto mong gawin? Anong gagawin? Hahaha. Ikaw ang huli na tutulong sa akin para maging perpekto ang aking masamang kapangyarihan. Kung sisipsipin lang kita ng basta-basta, parang wala akong sapat na seremonya. Wala pang naglakas loob na sumuway sa kagustuhan ko. Kung ayaw mong kumain, ngunguyain ko at personal na isusubo sa iyo. Makinig ka? Tama yan, Gusto mo ba akong i-marinate at saka sipsipin ang dugo ko? Tama ang sinabi mo. Isipin mo, sa hininga mo, puno ng amoy prutas at alak. Iyon ay magiging ganoon. Kagandang amoy at nakakaakit. Halika, sundin mo ako. Inumin mo ito. Chew. Dahil nagmamadali kang mamatay, pagbibigyan kita. Wag po. Tigil! Sino mang gagalaw kay Su Qinghan? Mamamatay. Hindi ko inaasang ang bilis mo makarating dito. Mukhang ngayon, ang kapistahan ng kagandahan na ito, hindi ko na matatamasa. Dapat mong isipin ngayon kung mabubuhay ka pa. Dapat mong isipin kung makakaligtas ka pa ngayon. Kahit na hindi pagganap na lumalabas ang aking makapangyarihang mahika, hindi mo ako mapapatay. Nang ganoon kadali. Mayin Tianlei. Sumabog. Chuze, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari? Dahil tinamaan ka ng aking Mayin Tianlei, kahit hindi ka mamatay, hindi ka na mabubuhay ng ilang araw. Isang maliit na kidlat lang, hindi ko yan pinapansin. Ito ba ay? 10 bulwagan ng walang kamatayang kasanayan, ang kautusan ni Yan Luo, labas. Ang 10 bulwagan ni Yan Luo, tunay na malakas ang pamamaraan. Ang mga pamamaraan ng 18 impyerno ay talagang kahanga-hanga. Ang babae mo ay hawak ko, gaano ka man kagaling. Ano ang magagawa mo sa akin? Chuze, wag mo akong pansinin, patayin mo siya. Tigil. Kapag umusad ka pa ng isang hakbang, bibigyan ko kaagad ang leeg niya. Jiang Cheng, hindi mo siya mapapatay. Dumating na ang iyong katapusan. Ano ang sinasabi mo? Ang sumpa ng Yama
ay sasabog sa loob mo. Magiging nagliliyab na apoy, gaano katagal mo pa kaya itong matitiis? Hanggat may natitirang bundok na luntian, hindi ka matatakot sa kawalan ng kahoy kapag naapula ko ang apoy sa loob ko. Bababalik ako para singilin ka.